Lea, bangon na anak. Mahuhuli ka na sa klase. Maamo ang boses ni Alma habang marahang hinahaplos ang buhok ng anak niya. Amoy kape at pritong tuyo ang maliit na bahay nila sa gilid ng palengke. Hinaluan ng mainay na sigawan ng tinderang naglalako sa labas. Iyon ang mundo ni Lea, maingay, nasikip, pero puno ng yakap at ngiti ng kanyang ina at ama. Ma, 5 minutes pa, ungol ni Lea, sabay talukbong ng manipis na kumot. 5 minutes ka riyan, magiging 1 oras na naman yan. Natatawang singit ng ama niyang si Mario mula sa may pintuan, suot na ang kupas na jacket na lagi niyang ginagamit sa pagmamaneho ng jeep. Napaupo si Lea, sabay kamot sa ulo. Good morning po pa, bati niya, sabay lapit para humalik sa pisngi ng ama. Good morning anak, tara, sabay na tayong kumain. May kanin pa kagabi, tapos may tuyo at kamatis. Paborito mo, sabi ni Alma, pilit na ginagawang masaya ang boses kahit may bahid na ng pagod ang mukha. Mabilis ang takbo ng umaga nila. Si Mario ay nagmamadaling sumakay sa jeep bago sumikip ang kalsada. Si Alma naman ay mag-aayos ng paninda sa palengke, mga gulay na isinusuplay ni Mang Tonyo mula sa probinsya. Si Lea, bit-bit ang lumang backpack, ay lalakad papuntang eskwelahan, nakayuko pero laging may ngiti kapag nakikita ang kaibigan niyang si Joanna sa kanto. Lea, sabay na tayo, sigaw ni Joanna, kumathaway habang tumatakbo. Jo, tignan mo to, bulong ni Lea, sabay hawak sa papel. Naka-perfect ako sa quiz sa math. Baka sakaling ipagyabang ni Ma sa palengke mamaya. Uy, congrats, proud na naman si Tita Alma niyan, for sure. At totoo nga, tuwing may mataas na marka si Lea, lagi itong ipinapaskil ni Alma sa pader gamit ang lumang masking tape. Ito ang kayamanan natin. Madalas sabihin ni Alma, hindi ko man maipili ka ng mamahaling gamit, pero hanggat kaya kong igapang ang pag-aaral mo, gagawin ko. Pero isang gabi, napansin ni Lea na hindi na ganoon kabilis kumilos ang ina. Pinagpawisan ito ng malamig kahit hindi naman mainit ang panahon. Habang nagwawalis si Alma, bigla itong napahawak sa dibdib at naupo. Ma, okay ka lang? Halos pasigaw na tanong ni Lea. Agad lumapit. Pagod lang siguro anak. Pilit ng ngiti ni Alma. Hayaan mo na, bukas okay na. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lea. Naririnig niya ang pabulong na usapan ng mga magulang niya sa sala. Mar, hindi na normal to. Ilang araw na akong hinihingal kahit konting galaw lang, mahinang sabi ni Alma. Magpatingin na tayo sa health center bukas. Sagot ni Mario, halatang nag-aalala. Huwag mong isipin ang gastos. Bahala na, basta gumaling ka. Pero hindi kinaya ng health center ang kalagayan ni Alma. Kailangan daw itong dalhin sa ospital para sa mas kumpletong tests. Doon nagsimulang maubos ang kaunting naipon ni Mario. Isinangla niya ang lumang singsing, sinuyo si Mang Tonyo para pautangin pa sila. Si Lea ilang beses na nahuli sa klase dahil sa pagbabantay sa ina. Lea anak, huwag mong pababayaan ang pag-aaral mo, bulong ni Alma habang nakakabit ang swero sa kamay niya. Kapag wala na si Ma, dapat kaya mo ang sarili mo. Ma, huwag ka ngang ganyan, nanginginig ang boses ni Lea, pilit tumatawa. Hindi ka mawawala, aayusin ka ni Lord. Diba sabi mo, matibay ka? Ngumiti si Alma, pero may luha sa gilid ng mata niya. Matibay ako kasi nandiyan ka. Pero kapag may panahon, pakinggan mo rin si Papa mo. Minsan matigas ang ulo nun, pero mabuti siyang tao. Ilang linggo lang ang lumipas, at isang umaga, pagbukas ni Mario ng pinto sa ospital, sinalubong sila ng malamig na katahimikan. Nawala na si Alma, umiyak si Lea na parang mawawasak ang dibdib. Yakap-yakap ang malamig na katawan ng ina. Si Mario napaupo sa sahig, nakatitig lang sa kawalan. Pa, anong gagawin natin ngayon? Mahinang tanong ni Lea sa burol ilang gabi pagkatapos. Hindi agad sumagot si Mario. Amoy kandila at kape ang buong kapilya, puno ng bulaklak. Pero para kay Lea, parang wala siyang naaamoy, wala siyang naririnig. Ang tanging tunog ay ang pag-iyak ng sarili niyang puso. Hindi ko alam anak, bulong ni Mario sa wakas. Pero susubukan kong kayanin. Para sa'yo. Pagkaraan ng libing, biglang nagiba ang kilos ni Mario. Kung dati, kahit pagod sa biyahe ay nakikipagbiruan pa ito kay Lea. Ngayon madalas na lang itong tahimik. Nakatitig sa bote ng alak.
na binigay ng kabarkadang si Ruben. Pre, hindi ka pwedeng ganyan lagi, sabi ni Ruben isang gabi. Maaga kang nasisiraan ng ulo niyan. Alam mo, may kakilala akong babae, mabait, responsable. Pwede mo siyang mafilala. Para may tutulong sa'yo sa bahay, may mag-aasikaso sa anak mo. Hindi ko pa kaya pre, sagot ni Mario. Pero halatan may pag-aalinlangan. Kakamatay lang ni Alma. Hindi naman kita pinipilit magpakasal agad, sagot ni Ruben. Kilala ko si Veronica. Marunong sa bahay, marunong mag-ipon. Baka sakaling gumaan ang buhay niyo. Lalo na't dalaga pa ang anak mo. Kailangan ng babaeng gagabay dyan. Una nilang nakilala si Veronica sa palengke. Naka-blouse ito na medyo formal. Maayos ang makeup at may dalang supot ng prutas. Ikaw si Lea, no? Malumanay na tanong ni Veronica. Sabay abot ng mansanas. Ang ganda-ganda mo pala. Ang swerte ni Mario sa'yo. Nahihiyang ngumiti si Lea. Salamat po. Pasensya ka na sa tatay mo ha. Patuloy ni Veronica. Sabay tingin kay Mario na parang may lambing. Nalulungkot lang talaga. Pero nandito ako ngayon, handang tumulong kung papayag kayo. Sa umpisa, parang may liwanag na ibinabalik si Veronica sa bahay nila. Tinutulungan niyang maglinis. Minsan siya na ang nagluluto. May dala pa siyang ulam galing sa pinapasukang niyang maliit na grocery. Si Lea, bagamat may konting kaba, ay nagsimulang maaliw sa bagong presensya. Anak, okay lang ba sa'yo si Tita Veronica? Tanong ni Mario isang gabi habang sabay na naguhugas ng plato. Maayos naman po siya pa, tugon ni Lea. Mabait naman, pero hindi pa ba masyadong maaga? Napabuntong hininga si Mario. Oo nga, pero ayokong ikaw ang mahirapan sa gawaing bahay, sa pag-aaral, sa lahat. Kailangan natin ng tulong. Hindi kita kayang bantayan mag-isa. Baka kapag may kasama tayo, gumaan ang buhay na to. Makalipas ang ilang buwan, sinurpresa ni Mario si Lea. Anak, magpapakasal na kami ni Veronica. Parang sandaling tumigil ang mundo ni Lea. Nakatitig siya sa ama, hindi makapagsalita. Sa sulok ng bahay, nakaupo si Veronica. Nakaayos ang buhok, nakangiti, pero tila may kung anong lamig sa mga mata. Ayokong ipilit sa'yo, mabilis na dugtong ni Mario. Pero naniniwala akong makakabuti to sa atin. Ayoko nang mag-isa ka lang kapag wala ako. Kailangan mo ng nanay. Tiningnan ni Lea si Veronica. Nakangiti ito, pero sa likod ng ngiting iyon, may kutob siyang hindi niya maipaliwanag. Kung sa tingin mo po, makakabuti sa atin, mahina niyang sagot. Pilit pinipigilan ang luha. Susubukan ko pong tanggapin. Lumapit si Veronica at marahang hinawakan ang kamay ni Lea. Salamat Lea, hindi mo alam kung gaano ko na-appreciate yan. Pangako, aalagaan kita na parang tunay kong anak. Sa gabing iyon, nakatingala si Lea sa kisame habang nakahiga. Tahimik ang bahay, pero sa loob niya parang may nagbabadyang bagyo. Wala na si Alma. Papasok na si Veronica bilang bagong asawa ng ama niya. Bagong nanay daw niya. Hindi alam ni Lea na sa pagsikat ng araw sa susunod na buwan, magsisimula ang mga sugat na hindi nakikita ng mata. Ayon sa pagpapasya ng isang madrastang hindi talaga noon kabait, tulad ng ipinapakita niya sa simula. Kinabukasan matapos ang simpleng kasal nina Mario at Veronica, parang ordinaryong umaga lang ang sumalubong kay Lea. Amoy kape pa rin sa kusina, may pritong itlog sa mesa, at may bagong kurtinang kulay krem na ikinabit ni Veronica kagabi. Pero sa ilalim ng mga bagong ayos sa bahay, may kakaibang lamig na umukilkil sa loob ni Lea. Lea, gumising ka na. Marami tayong aayusin. Malakas na tawag ni Veronica mula sa sala. Napabangon si Lea, nagmamadaling nagbihis at dumiretso sa kusina. Nakaupo na si Mario, nakatungo sa tasa ng kape. Habang si Veronica naman ay nakapameywang, nakatingin sa mga plato. Good morning po, maingat na bati ni Lea. Ngumiti si Veronica pero hindi na kasing lambing na mga nakaraang buwan. Good morning Lea. O siya, after mong kumain, ikaw na sa lahat ng plato. Walis dito sa sala. Tsaka plansa ng uniforme ng papa mo. May papasok tayong bisita mamaya. Bisita po? Tanong ni Lea sabay upo sa tabi ng ama. Oo, sabat ni Mario. Pilit na nakangiti. Pamangkin ni Veronica. Dito na raw muna titira habang nag-aaral sa CP. Mabait yon. Masaya kang may magiging kasama sa kwarto. Hindi na nagsalita si Lea.
Tahimik siyang kumain ng kanin at itlog. Pinakikiramdaman ang bawat kilos ni Veronica. Napansin niya tuwing sisipating siya nito. Parang may sinusukat. Parang tinitingnan kung saan siya pwedeng utusan, saan siya pwedeng maliitin. Pagsapit ng tanghali, dumating ang pamangkin ni Veronica. Naka-slim jeans, puting rubber shoes at branded na backpack. "Tita!" sigaw ng dalaga, sabay yakap kay Veronica. "Grabe ang init dito sa inyo. Pero at least may wifi, di ba?" "Oo naman, Celine," natatawang sagot ni Veronica. "Dito ka muna sa amin habang nag-aaral ka. Eto pala si Leia, anak ni Mario." Tumingin si Celine kay Leia mula ulo hanggang paa, para bang sinusuri kung saan ito nagmula. "Hi," matabang na bating niya. "Ikaw yung scholar ganun?" "Ah, hindi naman po," nahihiyang tugon ni Leia. "Public school lang ako." "Still, scholar pa rin yan sa buhay," sabat ni Mario. Pilit na masaya ang tono. Mumisi si Veronica. "O siya, Celine, pumasok ka na sa kwarto. Leia, ikaw na bahala sa mga gamit niya, ha? Ilipat mo na rin yung ilan mong gamit para may space siya sa cabinet. Mas marami kasi siyang damit, baka hindi kasya." Parang tinusok ng karayom ang dibdib ni Leia sa narinig. Pero tumango lang siya. "Opo." Sa mga sumunod na araw, naging malinaw ang bagong role ni Leia sa bahay. Siya ang tagalaba, taga-plancha, tagalinis, tagaluto. Si Celine naman laging may hawak na cellphone, nakahiga sa kama, nanonood ng mga vlog at drama series. "Leia, pakidala naman ang tubig dito." Sigaw ni Celine isang hapon habang nanonood sa phone. Naglalabas si Leia sa harap ng bahay, nagkikiskis ng mga uniforme. Palad na namumula sa sabon at tubig. Narinig niyang humalakhak si Veronica mula sa loob. "Leia," mas malakas na tawag ni Veronica. "Ano ba? Ang bagal mo. Bisita mo yan dito, ha? Huwag mong pinaghihintayan." Bitbit ang timba ng tubig, pumasok si Leia sa loob. Basang-basa ang laylayan ng palda. "Pasensya na po, naglalaba kasi ako." "Hindi dahilan yan," singhal ni Veronica. "Mag-adjust ka, ikaw ang dapat maglingkod sa bisita." Napayuko si Leia at iniabot ang baso kay Celine. "Thanks," malamig na sagot ng pamangkin. Maya-maya, kinuhanan pa siya ng litrato. "Tita, tingnan mo para ako may personal assistant." Natawa si Veronica. "Ay nako, Celine, sanay naman si Leia sa gawaing bahay. Diyan siya magaling." Sa harap ni Mario, iba ang maskarang suot ni Veronica. Kapag pauwi na ang asawa galing biyahe, mabilis niyan aayusin ang buhok, magtitimpla ng kape, at maglalagay ng ulam sa mesa. "Hon, pagod ka na siguro," malambing na sabi ni Veronica isang gabi. "Huwag ka nang mag-alala sa bahay. Ako na bahala kay Leia. Ako ang kakausap. Ako ang magtuturo sa kanya. Magpahinga ka na lang." "Salamat, Veronica." Tanging sagot ni Mario. Nakapikit ang mga mata sa sobrang pagod. Huwag mo lang sana siyang masyadong pagalitan kapag may pagkukulang. Bata pa yon. Siyempre naman, mabilis na sagot ni Veronica. Sabay tingin kay Leia na nag-aayos ng pinggan. Disiplina lang ang kailangan. Pero sa paglipas ng mga linggo, lumalala ang disiplina na sinasabi niya. Kapag may konting talsik ng sabaw sa mesa, may kasunod na sampal sa kamay ni Leia. May nalaktawang gusot sa plantsadong damit, may kurot sa braso. Natutong manahimik si Leia, lunukin ang sakit at mag-ayos na lang lalo. Sa eskwela, ramdam din ang bigat. Habang naglalakad siya papuntang classroom, nakataas ang kwelyo ng uniforme niya para takpan ang mapulang marka sa leeg na dulot ng pagkakabig ni Veronica kaninang umaga. "Uy, Leia," bulong ni Joanna, sabay hablot sa braso niya. "Ano yan?" Mabilis na binawi ni Leia ang braso. "Wala to, Jo. Nadulas lang ako kagabi sa kusina." Napakunot ang noo ni Joanna. "Sigurado ka? Kasi napapansin ko, ilang araw ka nang may pasa. Kahit si Ma'am Nerissa, napatingin sa'yo kanina." Sa klase, habang nagsusulat sa pisara, palihim na tumingin si Ma'am Nerissa kay Leia. Nakakapit ang kamay ng dalaga sa notebook, para bang takot na magkamali. "Leia," tawag ng guro matapos ang klase. "Pwede ka bang magstay sandali?" Lumapit si Leia, hawak ang gamit. "Opo, ma'am." "Napapansin ko lang, madalas kang pagod. Minsan antok, minsan tulala. May problema ba sa bahay?
Mahinahong tanong ni Ma'am Nerissa. Mabilis na umiling si Leia. Wala po ma'am. Marami lang po talagang gawain. Nakatulong po ako sa bahay. Tumitig ang guro sa kanya, bakas ang pag-aalala. Kapag may kailangan ka, Leia, pwede kang lumapit sa akin. Hindi mo kailangang sarilinin lahat. Naintindihan mo? Tumango lang si Leia, nakangiti pero malamlam ang mga mata. Opo ma'am, salamat po. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Veronica na nakaupo sa sofa, nagbibilang ng pera. May mga resibo ng kuryente at tubig sa mesa, pati buklet ng bote-bote sa salon. Leia, halika nga rito, utos ni Veronica. Lumapit siya. Po? Yung ipon mo sa alkansiya, nasaan? Diretsyong tanong nito. Yung sa baon ko po, nasa ilalim ng kama ko po. Tita, ma, dalhin mo rito, ngayon na. Mabilis na kinuha ni Leia ang maliit na plastik na alkansiya na hugis baboy. Doon niya inilalagay ang tira-tirang barya sa baon o tip sa karinderyang pinapasukan niya tuwing Sabado. Umupo siya sa harap ni Veronica, hawak ang alkansiya. Kailangan natin yan pambayad sa kuryente, paliwanag ni Veronica, na parang walang puwang para totol. Ang mahal na ng bill. Kung gusto mong may ilaw tayo, dapat lahat nag-aambag. Pero iniipon ko po to para sa project namin sa school, ma. Mahina niyang sabi. May hinihingi po kasing bayad. Project? Singhal ni Veronica. Ano bang mas mahalaga? Project mo o kuryente? Gusto mo bang sa dilim tayo kumain? Tsaka hindi mo naman pera yan. Dito yan galing sa bahay na to. Natural lang na ibalik mo. Hindi na nakakibo si Leia ng basagin ni Veronica ang alkansiya gamit ang sandok. Kumalat ang mga barya at ilang gusot na papel. Isa-isa itong sinimot ni Veronica. Inilagay sa pouch na may tatak ng isang mamahaling salon sa bayan. Salamat ha, malamig na sabi nito. At least marunong kang tumulong. Next time, sa akin mo na lang diretso ibigay para hindi na tayo nag-aaksaya ng plastik. Habang sinisilip ni Leia ang nalalabing barya sa sahig, 1 piso, 5 piso, parang pakiramdam niya pati pangarap niya unti-unting binabasag sa harap niya. Sa gabing iyon, habang humihilik si Mario sa kabilang kwarto, nag-uusap ang tawanan nina Veronica at Celine tungkol sa bagong rebond at manicure na ipapagawa nila sa Sabado. Tahimik lang si Leia sa sulok, naglalaban ng damit, habang lumalangoy sa isip niyang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Ganito na ba talaga ang magiging buhay ko mula ngayon? Mula nang mabasag ang maliit niyang alkansiya sa harap ni Veronica, parang araw-araw ay may kaunting piraso ng pag-asa ni Leia na kasama ring nadudurog. Pero kahit ganon, tuloy pa rin ang takbo ng buhay. Gumigising siya ng mas maaga para makapaglaba. Naghahanda ng almusal at saka tatakbo papasok sa eskwela. Sa pagitan ng pagod at luha, hinahanap niya ang kahit munting sulok kung saan siya makahinga. Isang hapon, matapos ang remedial class sa math, nagpaalam si Joanna na mauna na ito dahil susunduin daw ng kuya niya. Leia, sabay ka na sa amin, alok ni Joanna. Idadaan ka ni kuya sa inyo para hindi ka na maglakad mag-isa. Umiling si Leia, pilit na nakangiti. Hod na Jo, dadaan pa kasi ako sa karinderya ni Aling Vangi. Maghuhugas pa ako ng plato. Kailangan ko ng extra para sa project natin. Napatingin si Joanna sa mga mata niya. Parang gusto pang magtanong, pero sa huli ay tumango na lang. Sige, basta pag may problema ka, ha? Oo, alam ko, putol ni Leia, sabay ngiti. Lalapit ako, ingat ka, Jo. Pagkatapos maghugas ng sandamakmak na plato at kaldero sa karinderya, binigyan siya ni Aling Vangi ng supot na may 2 pirasong pandesal at kaunting ginisang gulay na hindi na naubos ng mga customer. Oh, Leia, dalhin mo na yan, sabi ni Aling Vangi. Pang-ulam niyo bukas. Alam kong mahirap lang kayo. Sabihin mo kay Mario, huwag siyang mahiyang humingi. Paggipit. Salamat po. Aling Vangi, taos-pusong tugon ni Leia, sabay yuko. Habang naglalakad siya pa uwi, dumidilim na ang langit. Ang mga poste ng ilaw sa kanto ay nagsisimula ng magbukas, isa-isa. Sa ilalim ng isang poste sa may sulok, napansin niya ang isang figurang nakaupo sa gilid ng bangketa, nakatalukbong ng lumang jacket, nakababa ang ulo. May ilang beses na rin niyang nasisilayan ang lalaking iyon, pero ngayon lang niya ito nadaanan ng ganito kalapit. Marumi ang pantalon, pudpud ang tsinelas, at may maliit na karton sa tabi na walang sulat.
Walang nakasulat na tulong o gutom po ako. Wala. Tahimik lang ito roon. Parang aninom nakalimutan ng mundo. Napakagatlabi si Leia. Naalala niya ang mga gabing halos wala silang ulam dati, pero pinipilit ni Alma na magkasya ang konting sabaw sa kanila. Kinapa niya ang supot na hawak. Kuya, maingat niyang tawag. Hindi sigurado kung tama ba ang tawag niya rito. Gabi na po, kumain na po ba kayo? Dahan-dahan itinaas ng lalaki ang ulo niya. Maliwanag ang mata nito sa kabila ng dungi sa muka. Mga matang parang sanay tumingin at umunawa. Hindi lang manghingi. Medyo, tugon nito, may bahagyang ngisi. May kaunting tinapay kanina, pero baka hanggang doon na lang yon. Nalunok ni Leia ang kaba. Iniangat niya ang supot. May extra po akong pandesal at gulay. Binigay lang ni Aling Vangi. Kukunin ni Papa yung iba, pero siguro, pwede naman pong hati tayo. Saglit na tumahimik ang lalaki. Tinitigan siya. Sigurado ka? Hindi ba ikaw ang mas nangangailangan yan? Umiling si Leia. Sanay po kaming magtiis. At least kayo po, wag niyo pong tiisin masyado. Napatawa ito ng mahina. Ang tanda ko na, kuya patawag mo sa akin. Pero sige, tatanggapin ko. Salamat. Leia po, pakilala niya, sabay abot ng supot. Santino, sagot ng lalaki, sabay abot sa pagkain. Pwede ka bang kumupo sandali? Hindi naman kita tatangayin. Pangako. Nag-aalangan man, pero sapat para maramdaman ang lamig ng semento at hangin. Araw-araw ka bang dito? Tanong niya. Hindi naman araw-araw. Sagot ni Santino habang dahan-dahang kinakain ang pandesal para bang bawat kagat ay mahalaga. Pero madalas, dito kasi tahimik. Kahit maingay ang mga jeep, at least hindi maingay ang tao sa akin. Lahat busy sa buhay nila. May pamilya po kayo? Usisa ni Leia, sa kaagad kinabahan. Ay sorry po, kung ayaw niyo pong sagutin. Ayos lang, putol ni Santino. Mayroon, malayo sila sa akin ngayon, sa probinsya. May mga inaasikaso pa ako rito sa Maynila. Kaya heto, kung saan-saan muna natutulog. Hindi niya alam kung bakit. Pero sa boses ni Santino, may kakaibang kapanatagan si Leia. Hindi ito katulad ng ibang lasing o palamurang nakikita niya sa kanto. Maayos magsalita, malalim mag-isip, parang may laman bawat salita. Ikaw? Balik tanong ni Santino. Hindi pa ako nakakita ng dalagitang galing eskwelahan na naglalakad pa uwi ng ganitong oras. May dalang supot ng ulam. Tapos mag-aalok pa sa isang mukhang pulubi. Napangiti si Leia kahit pagod. Sanay po ako. Tsaka mas okay ng pagod sa pag-aaral at gawaing bahay. Kesa wala nang ginagawa sa buhay. Marami kang ginagawa? Tanong nito. Opo. Bahay, eskwela, karinderya, minsan nag-aasikaso pa kay Celine, yung pamangkin na madrasta ko. Tuloy-tuloy niyang sabi, bago niya naalala na hindi niya dapat masyadong pinapakialaman ang usaping bahay. Ay sorry po, nadaldal na ako. Hindi ako nagrereklamo, nakangiting sagot ni Santino. Mas gusto kong makinig kaysa sa tumunganga lang sa poste. Madrasta, ha? Hindi ba dapat sa pelikula lang yang nalulupit na madrasta? Napatawa si Leia ng mapait. Sana nga sa pelikula lang, pero minsan, mas creative pa ang tadhana kaysa sa scriptwriter. Tumigil si Santino, saka tumingin sa kanya ng mataman. Ang bigat ng bitaw mo nun ah. Ibig sabihin, mabigat na rin ang dinadala mo? Hindi agad sumagot si Leia. Tinitigan niya ang mga dumadaang jeep, ang mga ilaw nito na parang kumikislap sa kalsada. Sa di kalayuan, may dumaan na itim na SUV. Tinted ang bintana, sandaling bumagal sa harap nila bago muling umarangkada. Hindi iyon napansin ni Leia, pero saglit na sumeryoso ang mukha ni Santino bago muling binalin ang tingin sa kanya. Okay lang yan, dagdag ni Santino. Hindi mo naman kailangang ikwento lahat sa akin. Estranghero lang ako. Pero minsan, mas madaling magsabi sa estranghero, mahina niyang sabi, kasi wala silang alam sa'yo. Wala silang aasahang perfect ka. Nagkatinginan silang dalawa. At sa sandaling iyon, parang may tahimik na kasunduan na nabuo. Pwede siyang magsalita, pwede siyang makinig, walang huhusga. Sa mga sumunod na araw,
Naging parte na ng ruta ni Lea ang poste kung saan laging nakaupo si Santino. Kapag galing sa karinderya, laging may kaunting tira na dinadala niya. Isang pirasong lumpia, kaunting kanin, ekstrang sabaw. "Lea, hindi ka napapagod?" tanong ni Santino isang gabing mahamog habang pinagmamasdan siyang humihigop ng libreng sabaw na ibinigay din ni Aling Vanghi sa kanya. "Bata ka pa pero parang 2 tao ang buhay na dinadala mo." Apat na sagot ni Lea. "Pero kapag sumungo ako, ano pang mangyayari sa amin ni Papa? Wala nang mapara bumuhat sa amin." Tapos natigilan siya. Ayaw nang banggitin ang pangalan ni Veronica. "Si madrasta?" hulang tanong ni Santino. Napabuntong hininga si Lea. "Oo, sa harap ni Papa, mabait siya. Pero pag kami na lang, parang lahat ng mali, kasalanan ko. Lahat ng gastos, kasalanan ko. Kahit ipon ko, kasalanan ko pa ring mayroon ako." "Alam ng Papa mo?" Maingat na tanong ni Santino. "Hindi," umiling si Lea. "Ayokong masira ang utak niya sa problema. Pagod na nga sa biyahe, bibigyan ko pa ng sakit ng ulo." Saka naniniwala pa rin siya kay Veronica. "Natatakot akong pumagsumbong ako. Baka isipin niyang nagre-rebelde lang ako." "Totoo rin," sagot ni Santino, nakatingin sa lupa. "Pero tandaan mo, Lea, hindi kasalanan ang magsabi ng totoo. Hindi kasalanan ang protektahan ng sarili mo." "Tama po kayo," sagot niya. Pero halatang hindi pa ganoon katatag ang loob. Sa bawat gabing ganoon ang usapan nila, mas nakilala ni Lea si Santino. Hindi sa pamamagitan ng mga detalye ng buhay nito dahil madalas iwas ito sa tuwirang tanong, kundi sa paraan ng pag-iisip niya. Marunong itong magbasa ng sitwasyon, nagbabanggit ng mga salitang hindi niya inaasahang manggagaling sa isang lalaking natutulog sa kalsada. Minsan, nagtanong si Lea, "Kuya Santino, nag-aral po ba kayo dati?" Saglit itong natahimik, bagong ngumiti. "Oo, medyo." Napatingin siya sa langit. "Nag-aral ng buhay." "Hindi seryoso po," giit ni Lea. "Parang iba kayo magsalita kumpara sa mga taong nakikita ko dito." Parang hindi pulubi," tuloy ni Santino, may bahagyang biro. "Siguro, pero minsan kailangan mong magmukhang wala para marinig mo kung paano turingan ang mga walang-wala." Hindi na unawaan agad ni Lea ang lalim ng sinabi niya, pero tumatak ito sa isip niya. Isa lang siyang dalagitang sinusubukang mabuhay sa gitna ng pang-aapi. At heto, nakahanap siya ng isang kakaibang kausap sa pinakaunang lugar na iniiwasan ng mga tao. Sa kanto, sa ilalim ng poste, katabi ng taong buong akala ng lahat ay wala ng halaga. At sa bawat gabing binibisita niya, si Santino, hindi niya alam na may ilang matang nagmamasid mula sa loob ng mga madidilim na bintanang tinted ng mamahaling sasakyan. Mga matang matagal nang naghihintay sa tamang oras para lumapit at kumpirmahin kung tama ang nakita nila. Sa simpleng dalagang pumipili pa ring magbahagi sa isang walang-wala. Mula nang makahanap si Lea ng kausap sa kanto, naging kaunting ginhawa si Santino sa araw-araw niyang paghihirap. Pero sa loob ng bahay, parang palala ng palala ang unos. Lalo na nang mapansin ni Veronica na kahit pagod na si Lea sa gawaing bahay, meron pa rin itong lakas ng loob na umuwi ng may ngiti sa labi. Isang gabi, huli na nang makauwi si Lea galing karinderya at sa maikling usapan nila ni Santino. Pagpasok pa lang niya sa gate, sinalubong siya ng malamig na boses. "Anong oras na to, Lea?" Si Veronica iyon nakatayo sa may pintuan, nakapamaywang, habang si Celine ay nakaupo sa sopa, nakataas ang paa at abala sa cellphone. "Pasensya na po, ma," hingal na sabi ni Lea. "Nag-overtime po sa karinderya. Ang daming kostumer. Karinderya o kung sinu-sinu sa kanto?" Madiin na putol ni Veronica. "Huwag mo akong ginagawang tanga." Napatigil si Lea, napigilan sa kinatatayuan. "Po, yung lalaki mukhang basahan sa kanto," singit ni Celine, na hindi man lang humihiwalay ang tingin sa screen. "Nakikita ka namin, lagi may bitbit kang supot, tapos dun ka dumidiretso. Ewan ko kung anong klaseng trip yan." Lumapit si Veronica, halos magdikit ang mukha nila. "Lea, ilang beses ko bang sasabihin na huwag kang sumasama sa kung sino-sino? Nakakahiya ka, tapos nagdadala ka pa ng pagkain?
Akala mo ba mayaman tayo? Hindi umiwas ang tingin ni Leia, pero ramdam niya ang panginginig ng tuhod. Hindi ko po siya sinasamahan, ma. Nakikipag-usap lang po ako. Wala po akong ginagawang masama. Wala? Napangisi si Veronica. Sabihin mo yan sa mga kapitbahay na nakakita sa'yo na parang magkasintahan kayong nag-uusap sa ilalim ng poste. Pag kumalat yan, sino mapapahiya? Tayo. Ma, wala po talagang ganun. Isang malakas na sampal ang tumama sa pismi ni Leia. Napayuko siya sa gulat. Huwag mo akong sinasagot habang hindi pa ako tapos, singhal ni Veronica. Simula bukas, diretso ka bahay. Wala nang karinderya, wala nang tambay sa kanto. At kung makita pa kitang lumapit sa pulubi na yon, malalaman mo kung sino ako. Nanatiling tahimik si Mario sa kinauupuan sa gilid. Hawak ang basong may kaunting alak. Tumingin lang siya kay Leia, napapikit. Parang may gusto siyang sabihin, pero kinain ng takot at pagod ang kanyang dila. Ma, kailangan ko po yung kita sa karinderya para sa project namin. Project? Ilang beses ko bang sasabihin na ako ang bahala sa'yo? Asar na hinablot ni Veronica ang strap ng bag ni Leia. Kung may kailangan ka sa school, sasabihin mo sa akin. Ako ang magdedesisyon kung importante yon o hindi. Maliwanag. Napakagatlabi si Leia, pilit hinahabol ang luha. Opo, kinabukasan totoo sa banta si Veronica. Pagkatapos ng klase, sinundo niya si Leia sa gate mismo ng paaralan. Nakasuot ng maayos na blouse at pantalon, tila proud na proud sa sariling itsura. Leia, dito ka. Tawag niya, sabay irap sa ilang estudyanteng napatingin. Ako nang susundo sa'yo simula ngayon, para hindi ka na napapadpad kung saan-saan. Kinawayan ni Joanna si Leia mula sa malayo. Leia, sabay tayo sa, hindi na Jo. Pilit na sagot ni Leia, pilit ngumiti. May sundo na kasi ako. Umambang lalapit si Joanna, pero sinalubong siya ng tingin ni Veronica. Ikaw siguro yung Joanna, kaibigan ni Leia? Malamig na tanong nito. Opo, tita. Ma'am, sagot ni Joanna, nabigla. Kaklasiko po siya. Sige, salamat sa pakikisama. Tipid na ngumiti si Veronica. Simula ngayon, ako na ang bahala sa kanya. Maraming ginagawa sa bahay, maraming kailangan matutunan. Hindi pwedeng tambay ng tambay sa kung saan-saan, baka mapariwara pa. Pag-uwi, nagpatuloy ang pang-api. Mas dumami ang gawaing ipinapagawa ni Veronica kay Leia. Paglilinis ng buong bahay araw-araw, pagtatanggal ng alikabok sa mga lumang kabinet, paghahanda ng baon ni na Mario at Celine, pati pag-aasikaso ng mga damit ni Veronica na puro pormahan para sa trabaho sa grocery. Habang pinagpapawisan si Leia sa pagwawalis, nakasandal si Celine sa sofa, nagpo-pose para sa selfie. Oh, Leia, ani Celine, hindi inaalis ang tingin sa kamera. Pakiplansyado mamaya yung damit ko, ha? May lakad kami ni tita sa Sabado sa bahay ni Madam Felisa. Baka namang sabihin nila, mukhang gusgusin ang kasama ko. Sabado po? Tanong ni Leia. May quiz bee po ako nun sa school. Quiz bee? Singhal ni Veronica mula sa kusina. Mas importante pa yan kesa sa image natin sa mga taong pwedeng makatulong sa atin. Leia, oras na para matuto ka. Ang mundong ginagalawan natin, pera at koneksyon ang puhunan. Hindi puro medalya. Tumigil sa pagwawalis si Leia, napayuko. Opo, ma. Dumating ang Sabado ng handaan sa bahay ni Madam Felisa. Isa sa mga suki sa grocery na lagi nang pinapaboran ni Veronica. Nagsuot ito ng peking designer na bag, pinaayos ang buhok at pinilit si Celine na magsuot ng best dress nito. Iniwan si Leia sa bahay, may mahabang listahan ng gagawin. Pagbalik namin, dapat tapos na lahat yan, bili ni Veronica. At kung makabalita pa akong may nakita sa iyong naglalakad sa labas, kahit saglit lang, alam mo na ang mangyayari. Pag alis nila, napaupo si Leia sa gilid ng kama, nakatitig sa listahan ng utos. Maglinis ng bintana, maglaba, maghugas ng pinggan, magwali sa harap ng bahay. Ramdam niya ang bigat, pero may mas mabigat pang humihila sa puso niya. Ang mukha ni Santino sa ilalim ng poste, ang mga salitang narinig niya roon. Hindi kasalanan ang magsabi ng totoo. Hindi kasalanan ang protektahan ang sarili mo.
Nanginginig ang kamay niyang itinupi ang listahan. Nagpasya siyang magmadali. Halos liparin ni Leia ang gawaing bahay. Sa loob ng ilang oras, naglaba siya, nagwalis, nagpunas. Sumakit ang likod niya, namaga ang palad, pero matapos ang hapon. Natapos niya ang karamihan. Nang magdidilim na, hindi na niya napigilang sumilip sa labas. Mabilis lang, bulong niya sa sarili. Kahit makausap ko lang siya saglit. Bit-bit ang isang maliit na supot na may natirang kanin at sardinas na tinago niya mula sa tanghalian. Naglakad siya papunta sa kanto. Nandoon pa rin si Santino, nakaupo, nakayuko, parang laging naghihintay sa kung sino mang makakaalala sa kanya. "Kuya Santino," tawag ni Leia, may halong kaba at saya. "Akala ko po hindi na ako makakalabas na yon." Mumiti si Santino, agad nakita ang pagod sa mga mata. "Aba, swerte ko pala ngayon. Kumusta? Mukhang lalo kang pumayat ah." "Mas dumami lang po ang utos," sagot ni Leia. Umupo sa tabi niya. "Pero okay lang, sanay na ako." "Leia," seryoseng sabi ni Santino, "balang araw sisiguraduhin kong hindi mo na kailangang sanayin ang sarili mo sa pangtaapi." Napatawa si Leia, iniwas ang tingin. "Kung mangyari po yon, baka panaginip lang." Habang nag-uusap sila, hindi nila alam na sa bahay ni Madam Felisa, nagkakagulo dahil sa isang maliit na eksenang kahihiyan. Habang masiglang nakikihalubilo si Veronica, pinag-uusapan nila ang anak ni Madam Felisa na bagong balik mula abroad at ang mga anak pa ng ibang may-ari ng negosyo sa bayan. "O Veronica," malakas na sabi ni Madam Felisa, "sabi mo may dalaga kang stepdaughter, di ba? Anong plano mo sa kanya? Baka gusto mo maipakilala sa anak ng kaibigan kong may-ari ng hardware. Medyo busog sa pera yon." Napangiti ng pilit si Veronica, pero may kumislap na kakaibang ideya sa mata niya. "Ay naku, tiya, kung alam niyo lang, ang stepdaughter kong yon, ewan ko ba kung anong kinahinatnan. Nakipaglapit sa kung sinong pulubi sa kanto. Halos araw-arawin noon. Buti na lang naawat ko." Natahimik ang mga kababaihan saglit, bago isa-isang nag-angat ng kilay. "Ha? Pulubi?" bulong ng isa. "Naku, baka may nangyari na sa kanila nun. Alam mo na, kabataan ngayon." "Kung ako sa'yo, Veronica," sabi ni Madam Felisa, "ipatasal mo na lang sa pulubi yan, para magising, para matuto." Sa halip na mainis, naramdaman ni Veronica ang unti-unting pag-usbong ng malupit na ngiti sa labi niya. Parang biglang nagkaroon ng hugis ang lahat ng sama ng loob niya kay Leia. Ang pagiging sentro nito ng simpatya ng mga tao. Ang nakikita niyang ningning sa mata ng dalaga kapag nakakausap ang lalaking kinamumuhian niya kahit hindi pa kilala. "Alam niyo, tiya," mahinahong sagot ni Veronica. Hawak ang baso ng juice. "Hindi masamang ideya yan." Sa gabing iyon, habang si Leia ay masayang nagkukuwento kay Santino tungkol sa simpleng pangarap niyang makapagtapos, tahimik na nabubuo sa isip ni Veronica ang plano. Gagamitin niya ang mismong pulubi na yon para ipahiya si Leia sa harap ng buong komunidad sa pamamagitan ng isang kasal na hindi pinangarap ng dalaga at hindi niya alam, pati ng lalaking matagal na palang may itinatagong katotohanang tatalo sa lahat ng pakana ng isang tusong madrasta. Kinabukasan, matapos ang handaan sa bahay ni Madam Felisa, iba ang kinikilos ni Veronica. Para siyang laging may minamadali, may iniisip na plano na hindi niya sinasabi kahit kanino. Tahimik siyang nagbibilang ng pera sa mesa, nagkukwenta ng mga utang, pero sa likod ng malalim na buntong hininga, may kakaibang kislap ang mata niya. "Leia," tawag niya isang umaga habang abala ang dalaga sa paglalaba sa likod bahay. "Pumasok ka nga rito saglit." Piniga ni Leia ang hinuhugasang damit, ibinaba sa planggana, at mabilis na nagpunas ng kamay bago pumasok sa sala. Nakaupo si Mario sa gilid, hawak ang tasa ng kape, halatang kakagising lang. Si Celine naman ay napahiga sa sofa, nag-i-scroll sa cellphone. "Po, ma?" Maingat na tanong ni Leia. Tumingin si Veronica kay Mario, parang hinihintay ang tamang tiempo. "Mario,
Bungad niya, malumanay ang boses pero matalim ang tingin. Kailangan na nating pag-usapan yung tungkol kay Leah. Napakunot ang noo ni Mario. Ano na naman yan? May nagawa bang mali ang bata? Huminga ng malalim si Veronica, saka kunwaring nag-alinlangan. Ayaw ko sanang sabihin. Pero bilang asawa mo, bilang ina sa bahay na to, wala na akong choice. Napatingin si Leah sa ama niya, may kaba sa dibdib. Ano pong ibig niyo sabihin, ma? Lumapit si Veronica, nagkunwaring naiiyak. Mario, nakita ko sila. Ilang beses na, si Leah, doon sa kanto, kasama yung pulubi, magkahawak kamay, nagkukulong sa sulok. Minsan gabi na, hindi pa umuwi. Hindi mo ba napapansin na nagbabago na kilos ng anak mo? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Leah. Hindi po totoo yan. Mabilis niyang sagot. Ma, hindi ko po. Huwag kang sumagot sa akin, Leah. Sigaw ni Veronica, sabay lingon kay Mario. Kahit sinong kapitbahay mo pwede mong tanumin. Si Aling Belen, si Mang Roel, lahat sila nagkukwento. At alam mo bang napansin ko ring sumasama ang pakiramdam ko nitong mga linggo? Nagtataka ako kung bakit. Nagsalubong ang kilay ni Mario. Anong kinalaman ni Leah sa pakiramdam mo? Humawak si Veronica sa tiyan niya. Pilit pinipisil ang mata na parang maiiyak. Mario, buntis ako. Pero sa halip na masaya ako, kinakabahan ako. Kasi habang nagbubuo tayo ng pamilya, yung anak mo, nakikipaglampungan sa pulubi sa kanto. Gusto mo bang sa kahihiyan lumaki ang magiging anak natin? Nanlaki ang mata ni Leah. Buntis po kayo? Pero ma, anong kinalaman ko? Inaamin mo na, singhal ni Veronica, halos magwala. Mario, ilang beses kim nakitang magkasama sila sa madidilim na sulok. Sa tingin mo ba wala pang nangyayari? Sa panahon ngayon, dalaga na yan. Hindi po totoo. Halos pumutok ang boses ni Leah. Nag-uusap lang po kami. Wala po kaming ginagawang masama. Hindi ko po siya boyfriend. Tumayo si Mario, nanginginig ang kamay. Leah, sagutin mo ko ng diretso. Mariin niyang tanong. May nangyari na ba sa inyo ng lalaking yon? Wala po pa. Kahit kailan, wala po. Umiiyak na sagot ni Leah. Kaibigan ko lang po si Kuya Santino. Nakikinig lang po siya sa mga problema ko. Nagpapasalamat lang po ako sa kanya. Kaibigan? Pulubi sa kanto? Sarkastikong singit ni Celine. Hindi inaalis ang tingin sa cellphone. Tita, alam mo namang hindi tatanggapin yan ng mga tao. Mala teleserye yan, pero sa totoong buhay, kahihiyan yan. Umupo si Mario, napahawak sa ulo, parang sasabog ang isip. Veronica, anong gusto mong mangyari? Tumigil sa pag-iyak-iyakan si Veronica at tumuwid ang likod. Simple lang, bago pa tayo unahan ng chismis, bago pa tuluyang sirain ng anak mo ang pangalan natin, ipakasal natin siya sa lalaking yon. Kung talagang wala silang ginawang masama, edi mas mabuti. Pero kung meron, at least nasa ayos na at hindi na tayo mapapahiya. Ma, sigaw ni Leah, halos mapaupo sa sahig. Ayoko po, hindi po ako handa magpakasal. Ayoko pong ipakasal sa ganon. Wala po akong ginagawang masama. Nilapitan siya ni Veronica, hinawakan sa baba ng madiin. Wala kang choice, Leah. Ako ang ina sa bahay na to. Hanggat wala ka pang sariling pera, wala ka pang sariling buhay, susunod ka sa amin ng papa mo. Gusto mo bang masabi ng buong barangay na malandi ang anak ni Mario? Veronica, hindi ba sobra naman yan? Mahina pero bakas ang dismaya sa boses ni Mario. Kung ayaw mong gawin para sa akin, malamig na sagot ni Veronica, gawin mo para sa magiging anak natin. Gusto mo bang lumaki siya sa chismis? Kaya kung ako sa'yo, kausapin mo na yung lalaking yon. Sabihin mong papanagutan niya ang ginawa niyang paglalandi sa anak mo. Kinagabihan, sa ilalim ng parehong poste ng ilaw, nandoon si Santino, nakaupo, nakasandal sa pader. Ang hindi niya alam, hindi si Leah ang darating sa gabing iyon, kundi si Mario. Ikaw ba si Santino? Tanong ni Mario. Naka-t-shirt at may sombrerong faded. Hawak ang sigarilyo na hindi man lang niya sinindihan. Tumingala si Santino, bahagyang nagulat. Opo, kayo po? Ako si Mario, tatay ni Leah. Tumango si Santino sa kamarahang tumayo. Magandang gabi po. Si Leah po ba? Ayos lang po ba siya? Hindi na po siya nakalalabas nitong mga nakaraang araw. Humigpit ang panga ni Mario. Alam mo, matagal na akong nagbubulag-bulagan. Pero ngayong ganito na, kailangan kong manindigan.
Ikaw na ang nakakaalam kung anong ginagawa niyong dalawa sa tuwing gabi. At bilang ama, may isa na lang akong hinihingi. Anong ibig niyong sabihin, Mang Mario? Seryosong tanong ni Santino. Tanggapin mo ang kasal sa anak ko, diretsyo ni Mario. Kung mahal mo siya, kahit papaano, kung may respeto ka sa kanya, papayag kang pakasalan siya. Bago pa kami lamunin ng tsismis sa paligid, natigilan si Santino. Sandaling sumagi sa isip niya ang mga gabing nakikinig siya sa kwento ni Lea tungkol sa pangarap na makatapos ng pag-aaral, makaalis sa bahay na iyon, makahanap ng trabahong kaya siyang itayo sa sariling paa. Kasal ang isusukli niya sa pagnanais nitong makalaya. Hindi po namin ginagawang masama, mahinahong sagot ni Santino. Pero kung yan po ang tanging paraan para hindi na siya apihin, para hindi na siya tawagin kung ano-ano, papayag ako. Nagtagpo ang tingin nila, isang amang pagod at durog ng guilt, at isang lalaking marumi sa paningin ng mundo, pero may sariling tahimik na pagpapasya. Mabilis ang sumunod na mga araw. Si Veronica, parang event organizer, nilapitan niya ang barangay, kinausap si Kapitan at ang asawa nito. Ay, Veronica, ang bait mo naman, ani Mrs. Kapitan habang nag-aayos ng listahan ng imbitado. Hindi lahat ng magulang papayag sa ganyan. At least hindi mo pinabayaan ang anak mong magmukhang masama. Siyempre po, tiya, kunwaring mahinhin ang sagot ni Veronica. Mas mabuti na yung nasa ayos, tsaka sa panahon ngayon, kung saan-saan napupunta ang kabataan. Buti na lang at nakita ko agad. Dinagdagan pa niya ng sariling bersyon ang kwento na nahuli niya raw na magkaakbay sina Lea at Santino, na may lihim na pagsasama, na muntik na raw tumakas. Sa bawat salitang pakanan niya, lalong kumapal ang tsismis sa paligid. Sa palengke, sa tindahan, sa tricycle terminal, isa lang ang usapan. Si Lea, yung honor student, ikakasal sa pulubi. Sa bahay, habang sinusukat ni Veronica ang lumang bestida na gagamitin daw ni Lea bilang pangkasal, tahimik lang ang dalaga, nakatayo sa harap ng salamin. Bagay naman sa'yo, komento ni Celine, may halong pangungutya. At least bago ka maging Mrs. Pulubi, mukhang tao ka pa rin sa pictures. Celine, mahinahong tawag ni Santino ng araw ng kasal, nang makita niyang mag-isa si Lea sa likod ng kapilya. Nag-aayos ng belo. Pwede ko ba siyang makausap? Bahala ka, sagot ni Celine. Sabay talikod. Asawa mo na rin naman yan mamaya. Lumapit si Santino kay Lea, dahan-dahang tinanggal ang kamay nito sa magulong belo. Lea, napatingala si Lea, namumugto ang mata. Kuya Santino, pasensya na po. Hindi ko po ito ginusto. Ayoko pong isipin niyo na pinilit ko kayong wala kang kailangang ihingi ng tawad, putol ni Santino. Alam ko kung sino ang dapat sisihin. Pero ngayon, nandito na tayo. Ayokong maglakad ka sa harap ng lahat na parang pinarurusahan. Gusto kong isipin mong to, hindi bilang katapusan, kundi simula ng pag-alis mo sa impyernong bahay na yon. Pero pulubi po kayo, mahinang sagot ni Lea. Baka mas lalo lang akong pagtawanan. Huminga ng malalim si Santino, bahagyang ngumiti. Hayaan mo na silang tumawa ngayon. Hindi habang buhay, tumatawa ang mga taong mahilig mamusga. Sa harap ng maliit na kapilya, nagtipon ang mga bisita. Nandun sina Madam Felisa, Mrs. Kapitan, ilang tinderang dati ing humahanga sa talino ni Lea, at ilang kabataang kasing edad niya na nakahawak sa cellphone, handang mag-video ng kahit anong pwedeng i-post sa social media. Uy, ang sayang panoorin, bulong ng isa. Honor student dati, ngayon napunta sa pulubi. Siguro nabuntis, sagot ng isa pa. Pero ang payat niya, no? Baka naman tinago. Sa harap ng altar, nakatayo si Mario. Mukhang 10 taon ang tinanda sa loob lang ng ilang araw. Hawak niya ang sombrero, nakayuko. Sa gilid, nakaupo si Veronica. Nakasuot ng puting blouse na parang siya ang tunay na bride. Nakangiting kontento. Si Celine, abala sa pagre-record sa cellphone. At nang maglakad si Lea tapasok, suot ang simpleng bestida. Nakalugay ang buhok, hindi niya marinig ang sarili niyang hakbang. Ang tanging naririnig niya ay bulungan, tawa,
at ang mabilis na tibok ng puso niya. Sa harap, naghihintay si Santino, nakalumang polo at maong, pero diretso ang tindig, parang pinipiling maging matatag para sa kanilang dalawa. Sa gitna ng tawanan at bulungan, bumulong si Santino habang magkahawang ang kanilang kamay sa harap ng pari. Lea, kahit paano kanila tingnan ngayon, hindi kita pababayaan. Matapos ang I do na parang pilit na pilit sa bibig ni Lea, nagpalakpakan ang mga bisita sa loob ng maliit na kapilya. Pero hindi ito yung palakpak na puno ng tuwa, kundi ng panonood ng isang palabas na matagal na nilang inaabangan. May ilan pang mahihinang tawa, may sumisipol, may nagbubulungan. Akala ko sa teleserye lang to. Narinig ni Lea na bulong ng isang tinderang kapitbahay. Honor student na uwi sa pulubi. Basta hindi sa anak ko nangyari yan, okay na. Sagot ng isa pa, sabay tawa. Parang lumulubog ang mundo ni Lea. Habang papalabas sila ni Santino sa aisle, magkahawak ang kamay. Ramdam niyang nanginginig ang mga daliri niya. Sa gilid, kita niya si Mario na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Si Veronica naman, nakapamaywang, nakangiti, parang nanalo sa isang laban na siya ang nagplano. Paglabas sa kapilya, sinalubong sila ng araw at mainit na hangin. Sa labas, mas marami pang bisita. Mga di na nakapasok sa loob, mga batang nakatayo sa bangketa, mga tsismosang nakapamaypay. May naglabas pa ng cellphone para kunan silang bagong kasal. O ayan na sila! Sigaw ng isang babae. Mrs. Pulubi na! Napayuko si Lea. Pilit tinatakpan ng belo ang mukha. Gusto na sana niyang kumawala. Tumakbo palayo. Pero mahigpit ang pagkakahawak ni Santino sa kamay niya. Hindi marahas, kundi mariin na parang sinasabi, "Nandito ako." Ngumiti ka naman, Lea. Malamig na bulong ni Veronica sa likod niya. Nakayuko para hindi marinig ng iba. Kahit ngayon man lang maging useful yang mukha mong yan. Hindi nakasagot si Lea. Sa halip, naramdaman niyang unti-unting pinisil ni Santino ang kamay niya. Isang maliit na pahiwatig na napansin ang panginginig niya. Lea, mahinang bulong ni Santino. Hindi inaalis ang tingin sa mga tao. Isang hininga na lang, lalagpas din to. Kumunot ang noo ni Lea. Anong ibig mong... Hindi niya natapos ang sasabihin. Mula sa di kalayuan, sa himpapawid, umalingangaw ang mababang ugong ng isang eroplanong dahan-dahang bumababa. Una, inisip ng lahat na ordinaryong eroplano lang na dumadaan papunta sa malayong probinsya. Pero nang lumipas ang ilang segundo, napansin nilang bumababa ito sa maliit na airstrip na ilang kilometro lang ang layo sa baryo. Uy, tingnan nyo, sabi ng isang lalaki. Itinuro ang langit. Private jet ata yun ah. Hindi naman lumalapag dito ang ganyan kadalas. Nagtinginan ang mga tao. Unti-unting humina ang mga bulungan tungkol kina Lea at Santino. Napalitan ng pagtatakang nakapuon sa eroplanong lumalapag sa maliit na paliparan. Baka may artista, hula ng isang dalaga. O politiko. Baka mayor, dagdag ng isa. Narinig ni Lea ang ugong ng jet. Hindi niya ito masyadong inintindi. Pakiramdam niya, kahit anong ingay sa mundo, ay natatabunan ng bigat ng kahihiyan sa dibdib niya. Pero napansin niyang bahagyan nag-iba ang ekspresyon ni Santino. Mula sa tahimik na pagnanais na maging matatag, nagkaroon ng kakaibang lamig at seryosong anyo ang mukha nito. Lumapit si Kapitan Romy. Hawak ang maliit na mikropono mula sa tinipid na sound system sa tabi ng kapilya. Mga kabarangay, buwelo niya. Kahit ganito ang sitwasyon, dapat pa rin nating batiin ang bagong kasal. Nagpalakpakan ang iba, may sumipul pa. Sa gilid si Veronica, nakapulupot ang braso kay Mario, kunwaring emosyonal. Mario, tingnan mo ang anak mo. Malumanay pero mapanuksong sabi ni Veronica. At least, may responsableng lalaking papasan sa kanya. Kahit pulubi, marunong tumayo sa harap ng tari at papanagutan siya. Hindi nakatingin si Mario. Nakatitig lang siya kay Lea. Hawak ang sarili niyang dibdib na parang masisikipan sa paghinga. Sa isip niya, paulit-ulit ang tanong. Tama ba to? Talaga bang anak ko ang pinoprotektahan ko? O ako lang ang pinoprotektahan ko sa hiya? Habang abala si Kapitan sa pagbibigay ng maikling mensahe, may ilang sasakyang itim na SUV at van ang pumarada sa may kanto malapit sa kapilya.
Hindi agad sila napansin dahil busy sa kasal ang lahat. Ngunit nang bumukas ang unang pinto ng SUV, unti-unting natahimik ang ilan. Isang matandang lalaki ang unang bumaba. Nakaitim na Amerikana kahit mainit, may hawak na tungkod at may kasama pang 2 bodyguard. Sinundan siya ng isang babaeng naka-business suit, may dalang folder, nakasalamin, seryoso ang mukha. Sa likod, may ilang staff na nakauniporme, tila sanay maglakad na nakaayon sa hakbang ng matanda. Si Don Marcelo yan, di ba? Mahinang bulong ng isa sa mga tinderang nakapila sa gilid. Yung may-ari ng Marcelo Holdings, yung maraming mall at resort. Talaga? Gulat na sagot ng katabi. Anong ginagawa niya rito? Sa maliit na baryo natin? Nagkapinginan ng mga tao. Unti-unting humina ang mga bulungan tungkol kina Lea at Santino. Si Kapitan na nooy nagsasalita pa sa mikropono, napahinto nang mapansin ang paglapit ng grupo. Magandang araw po, Kapitan. Magalang na bati ng babaeng naka-business suit. Ako si Attorney Jeline. Siya po si Don Marcelo. Halos mabulol si Kapitan sa gulat. Opo. Magandang araw din po. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Hindi sumagot si Don Marcelo agad. Sa halip, dumiretso ang tingin nito sa kinatatayuan ni Lea at Santino. Puno ng pagsusuri ang mga mata niya. Parang may hinahanap na matagal lang nawala. Nasaan ang apo ko? Malalim at mabagal niyang tanong. Nagkatinginan ang mga tao. Apo? Bulong ng ilan. May apo pala siya rito? Lumapit si Attorney Jeline kay Santino, nakangiting magalang. Senyor Santino, mahinahon niyang sabi. Pasensya na po at natagalan kami. Nagka-delay po ang jet. Pero umabot din po kami sa kasal ninyo. Parang biglang umalinganggaw sa tenga ni Lea ang salitang senyor. Napatingin siya kay Santino, naguguluhan. Senyor? Bulong ng isa. Yung pulubi, senyor? Tumikim si Don Marcelo at siya na mismo ang lumapit kay Santino. Sa harap ng lahat, maraan niyang hinawakan ang balikat ng lalaki. Hindi na kita tatawaging Santino lang, sabi ni Don Marcelo. Malinaw ang boses kahit may edad na. Ikaw si Santino Marcelo, apo ko, tanging tagapagmana ng Marcelo Holdings. At nayon, asawa ng batang to. Parang sumabog ang isang napakalakas na paputok sa gitna ng katahimikan. Halos sabay-sabay ang ha ng mga tao. May nabitiwang paypay, may nabitawan ng cellphone, may napaupo sa gulat. Ano raw? Tagapagmana? Sigaw na isang lalaki. Hindi siya pulubi, halos pasigaw na bulong ng tindera. Namutla si Veronica. Unti-unti siyang napaatras, hawak pa rin ang braso ni Mario. Hindi pwede yan, bulong niya sa sarili. Nanginginig ang labi. Pulubi siya, nakita ko siya sa kanto, madumi, nakaupo sa bangketa. Mabagal na binalingan siya ni Attorney Jeline, na tila alam na kung sino si Veronica sa eksenan iyon. Ma'am, totoo pong ilang linggo nang naninirahan si Senyor Santino sa kanto. Pero iyon po ay bahagi ng matagal na niyang proyekto. Pag-aaral sa buhay ng mga walang tirahan para sa expansion ng Marcelo Foundation. Sinadya po niyang tumira sa lansangan, nakipamuhay sa mga pulubi, para maintindihan kung paano mas makakatulong ang kanilang kumpanya. Napasinghap ang iba. Foundation? Ay Diyos ko! Si Lea nananatiling nakatayo sa tabi ni Santino. Hindi na alam kung ano ang mararamdaman. Parang nilalamig siya pero pinapawisan. Parang umiikot ang paligid. Ang pulubing inakala niyang wala ring pinagkaiba sa iba. Siya palang tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Totoo ba to? Mahina niyang bulong kay Santino. Hindi pa rin makatingin ng diretsyo. Tumango si Santino. Marahang pinisil ang kamay niya. Oo, Lea, hindi kita niloko para pagtawanan ka. Hindi ko lang sinabi dahil gusto kong may isang taong tatrato sa akin nang hindi dahil sa apelyido ko. Tumingin siya sa mga tao, sa mga nakataas ang kilay kanina, sa mga nagtatawa, sa mga kinuhanan pa sila ng video, at sa lahat ng taong andito ngayon. Huminga siya ng malalim. Gusto kong sabihin na alam ko ang plano. Alam kong ginawang palabas ni Veronica ang kasalang ito para ipahiya si Lea. Napalingon ang lahat kay Veronica. Halos mahulog sa kinatatayuan si Mario. Anong pinagsasabi mo? Pilit na sigaw ni Veronica.
nanginginig ang boses. Ako ang nanligtas sa anak mo. Ako ang nagpanagot sa'yo. Ikaw ang... Marahang putol ni Santino, hindi inaalis ang tingin kay Veronica. Sabihin mo sa kanila kung ano ang mga nalaman mo. Binuksan ni Attorney Jeline ang hawak na folder. Ilalabas po sana namin to sa tamang oras. Aniya, kalmado ang tono. Pero dahil may kinalaman na sa dignidad ng isang inosenteng dalaga, kailangan na po. Isa-isa niyang binasa ang dokumento, mga resibo ng perang kinuha ni Veronica mula sa ipon ni Lea, testimonya ni na Aling Vangi at Mang Roel na nakarinig ng sigaw at nakita ang mga pasa sa katawan ng bata, at kwento ni Ma'am Nerissa tungkol sa maraming beses na nakita niyang pagod at umiiyak si Lea sa eskwelahan. Habang nagbabasa, lalong nanlamig ang paligid. Si Veronica, na kanina'y nakataas ang baba, ngayon ay halos hindi na makahinga. Si Mario, napaupo sa bangketa, hawak ang ulo, bumubulong ng, anong nagawa ko? Humakbang si Santino, papalapit kay Veronica, hawak pa rin ang kamay ni Lea. Pinilit mong ipakasal si Lea sa pulubi para ipahiya siya. Walang problema sa akin na ipakasal sa kanya, pero hindi ko kayang panoorin na ginagawang basahan ang pagkatao niya para lang mailigtas mo ang sarili mong imahe. Nag-angat ng tingin si Lea, luha ang napamasid sa lalaking, minsan niyang inabutan ng pandesal sa ilalim ng poste. Hindi na lang ito basta estrangherong nakikinig. Sa harap niya ngayon ay isang lalafing may kapangyarihang baguhin ang takbo ng buhay niya. Pero piniling maging kakampi niya sa araw na pinakaikinahiya siya ng mundo. At sa tabi ng kapilya, kung saan siya pilit na ikinasal para pagtawanan, nagsimulang mabasag isa-isa ang mga ngiting mapanghusga, napalitan ng takot at pagkabigla, lalo na sa mukha ng madrastang minsang akala niyang magpapagaan ng buhay nila. Pero siya palang magtutulak sa kanya sa pinakamalupit na yugto, bago tuluyang bumaling ang tadhana pabor sa kanya. Tahimik ang paligid ng kapilya matapos basahin ni Attorney Jeline ang lahat ng ebidensya. Parang sabay-sabay na naputol ang hininga ng mga tao. Ang dating maingay na tawanan at buluman, napalitan ng kaba at hiya, lalo na sa mga unang nanghusga kay Lea. Si Veronica, naninigas sa kinatatayuan. Hawak ang bag na parang iyon na lang ang masasandalan niya. Si Mario naman ay nakaupo sa bangketa, hawak ang ulo, nakayuko na parang bata. Mario, tawag ni Don Marcelo, lumapit sa kanya ng marahan. Hindi madali ang naging sitwasyon mo, pero may pagkakataon kang itama to. Kung papayag ang anak mo, gusto kong isama sina Lea at Santino para sa kaligtasan niya at para maayos ang buhay nila. Napatingala si Mario, namumula ang mata. Tumingin siya kay Lea na nakatayo pa rin sa tabi ni Santino. Hawak ang laylayan ng bestida na parang hindi alam kung saan ibabaling ang kamay. Lea, garalgal ang boses ni Mario. Anak, pasensya na. Hindi kita pinaniwalaan. Pinili kong pumikit kasi matatakotin ako. Pero kung sa palagay mo, mas gagaan ang buhay mo kung sasama ka sa kanila. Napahigpit ang hawak niya sa dibdib. Ako na mismo ang magtutulak sa'yo. Umiling si Lea, napaluha. Pa, ayokong iwan ka. Lumitaw si Santino sa tabi niya. Marahang hinawakan ang balikat ni Lea. Hindi mo siyang iniiwan, Lea. Mahinahong sabi niya. Inuunahan mo lang ang pagkakataong makabangon. At hindi ko hahayaang maputol ang koneksyon niyo ng papa mo. Kung papayag siya, pwede siyang bumisita at pwede rin naming tulungan ang sitwasyon niya. Sumingit si Attorney Jeline, mahinahong ang tono. Hindi namin balak agawin si Lea sa pamilya niya. Pero kailangan niyang makalayo, pansamantala man lang. Sa mga taong nanakit sa kanya, at dito, alam niyo na kung sino yon. Inilingon ng mga tao ang tingin kay Veronica. Mailan pan gusto sanang magtanong, pero wala nang latsas ang madrasta para sumagot. Umpo na lang siya sa sementadong gilid, hawak ang noo, nanginginig. Lumapit si Mario sa anak. Inabot ang kamay nito. Lea, anak. Mahinang sabi niya, hindi ako naging mabuting ama nitong mga huling buwan. Pero kung may natitira pa sa tiwala mo sa akin,
Gusto kong hayaan mong tulungan kanila. Huwag kang natakot sa pag-angat. Ang hiling ko lang, huwag mo akong kalimutan. Umiyak si Leia at yumakap sa ama niya ng mahigpit. Pa, kahit saan po ako mapunta, ikaw pa rin ang papa ko, hikbo niya. Hindi po yan mawawala. Matapos ang mahabang pag-uusap sa labas ng kapilya, nagpahiya si Leia. Sasama siya kina Santino at Don Marcelo. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil naramdaman niyang iyon ang unang pagkakataong may tunay na kumakampi sa kanya laban kay Veronica. Ilang oras lang ang lumipas, nasa maliit na paliparan na sila. Nakatayo si Leia sa gilid ng runway, suot pa rin ang kanyang simpleng bestida. Nakasilong sa tabi ni Santino habang pinagmamasdan ang puting private jet na ready nang umalis. Si Mario ay nandoon pa rin, tahimik, habang si Kapitan at ilang barangay tanod ay nasa malayo, nagbabantay ngunit parang hindi makapaniwalang may ganitong eksena sa baryo nila. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Santino kay Leia. Hindi ko po alam. Honest na sagot ni Leia. Pero susubukan ko. Umakyat sila sa hagdan ng jet. Pagpasok ni Leia, parang ibang mundo ang sumalubong sa kanya. Malalambot na upuan, malinis na karpet, malamig na hangin mula sa aircon, at malalaking bintanang tanaw ang ulap sa sandaling lumipad. Umupo siya sa tabi ni Santino, kabadong nakahawak sa armrest. First time mo? Nakangiting tanong ni Santino. Sumakay ng eroplano? Opo, sagot ni Leia, halos bulong. Sanay lang po ako sa jeep, tricycle tsaka padjak. Pareho lang yan, sagot ni Santino, nakatingin sa kanya. Pareho kang dadalhin sa ibang lugar. Ang kaibahan lang, mas mabilis to. At sana, mas malayo sa sakit na iniwan mo. Habang lumilipad ang eroplano, ipinakita ni Santino sa kanya ang ilang dokumento sa tablet. Mga larawan ng mga foundation center, feeding program, mga batang galing sa lansangan na ngayon ay may uniforme na sa eskwela. Leia, paliwanag niya, ito yung totoong trabaho ko. Hindi lang ako tagapagmana. Gusto kong gamitin yung pera ng pamilya namin sa mga taong tulad ng mga nakilala ko sa kanto. Kaya ako bumaba sa lansangan. Gusto kong maintindihan kung ano talaga ang kailangan nila. Tapos ako po, mahina niyang tanong, saan ako babagay dyan? Kung papayag ka, sagot ni Santino, gusto kong maging parte ka nito. Hindi bilang trophy wife. Gusto kong maging partner ka. Pero unahin muna natin ang isang bagay, ang pag-aaral mo. Natigilan si Leia. Pag-aaral? Tumango si Santino. Hindi natapos ang nanay mo, di ba? Lagi mong sinasabi sa akin na pangarap mong makatapos, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa kanya. Ngayon, wala nang pipigil sa'yo. Gusto kitang ipasok sa kolehiyo. Social Work at Business Administration, kung okay sa'yo. Para alam mo parehong tumulong at magpatakbo ng kahit maliit na negosyo. Biglang init na malamig ang gumapang sa dibdib ni Leia. Parang sabay na sumulpot ang mukha ni Alma. Nakangiti hawak ang lumang report card niya. Kayamanan natin yan, ang boses ng ina na parang humahalo sa tunog ng makina ng jet. Kung totoo po yan, nanginginig ang boses ni Leia. Gagawin ko po ang lahat. Kahit mahirap, kahit mapuyat, basta hindi ko po sasayangin. Hindi ka naming hahayaang mag-isa sa hirap na yan. Sabat ni Don Marcelo mula sa kabilang upuan, nakikinig pala sa usapan nila. May mga tutor, may staff. May mga taong handang umalalay, pero ikaw pa rin ang magpapasya kung hanggang saan mo kayang abutin. Paglapag nila sa lungsod, sinalubong si Leia ng isang mundong hindi niya inakalang makikita niya ng personal. Sa labas ng airport, may napapark na convoy ulit na sasakyan. Sumakay sila sa itim na SUV. Habang dumaraan ito sa malalaking gusali, mall at mataas na billboard, sumiksik si Leia sa sulok ng upuan. Pinagmamasdan ng lahat na parang panaginip. Ilang sandali pa pumasok sila sa isang gate na may malaking karatulang Marcelo Residence. Mahabang driveway, malinis na damuhan, fountain sa gitna, parang eksena sa pelikulang dati niya lang napapanood sa lumang TV ni na Aling Belen. Pagbaba niya ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng isang matandang babae na nakauniforme. May nalambing na muka. Ay, ikaw na ba si Ma'am Leia? Masiglang bati nito. Ako si Yaya Bising. Dito mo na ako makikita hanggang tumanda ka. Kung papayag ka ha? Na ako po. Huwag niyo naman po akong tawaging ma'am. Nag-aalangan siyang sagot.
Leia lang po. Tingnan mo itong batang to, doon. Natatawang komento ni Yaya Bising. Ang bait, ayaw magpamam. Aba, legal wife na yan ng apo nyo. Dapat tinitingala na. Lumapit naman ang isang lalaking medyo masiglang tindig, naka-long sleeves, medyo brusko ang dating. Ako naman po si Paul, pero tawagin nyo na lang akong Kuya Paul. Driver, bodyguard, minsan taga-akyat ng grocery, minsan taga-taboy ng sutor. Kung meron man. Namula si Leia sa huling linya. Wala pong sutor. Mabilis niyang sagot. Isa lang po ang asawa ko. Natawa si Santino sa gilid. Ayaw mong dagdagan? Biro nito, sabay iwas sa mahina pero playful na hampas ni Leia sa braso niya. Mula sa likod, sumulpot ang isang babaeng naka-business casual, may hawak na clipboard. Hi Leia, ako si Lori, personal assistant ni Santino. Ako ang bahala sa schedule mo, sa mga kailangan mo sa pag-aaral at sa basic etiquette training mo. Pero huwag kang matakot, hindi ito finishing school. Tuturuan lang kitang gumalaw sa mga lugar na dating hindi ka invited. Habang iniikot siya sa loob ng mansion, mga malalaking chandelier, malalawak na sala, maayos na kusina at mahabang pasilyo. Parang nalulunod si Leia sa sobrang laki. Nang buksan ni Yaya Bising ang pinto ng kwartong para sa kanya, doon na halos tumigil ang mundo niya. Ito ang room mo, Leia, anito. Sarili mong kama, sarili mong cabinet, sarili mong banyo. Kung may kulang, sabihin mo lang. Pumasok siya, hawak ang gilid ng pinto. May malambot na kama na may puting bedsheet, malinis na kurtina, maliit na mesa, at sa gilid, pintuan papasok sa banyo. Pinuksan niya iyon. May shower, lababo, at salamin na hindi basag. Para lang akong pumasok sa hotel. Bulong ni Leia sa sarili. Hindi hotel to, sagot ni Santino. Nakatayo sa may pinto. Bahay mo to. At kahit gaano kalaki to, hindi ko papayagang mawala yung Leia na nakilala ko sa ilalim ng poste. Napalingon si Leia, napangiti ng bahagya sa gitna ng pagkailang. Hindi po nagbabago ang tao sa laki ng kama. Pero sana, sagot ni Santino, magbago naman ang lakas ng loob niya. Kinagabihan, habang nakaupo si Leia sa gilid ng kama, may iniabot sa kanya si Lori, isang envelope. Leia, ito ang unang hakbang, sabi ni Lori. Forms yan para sa scholarship program ng Marcelo Foundation. Pero hindi yon para sa kung sino lang. Para yan sa'yo. Social Work and Business Administration, gaya ng napag-usapan niyo ni Santino sa eroplano. Kung pipirmahan mo, sisimulan natin agad ang proseso. Tiningnan ni Leia ang mga papel. Sa taas, nakasulat ang buong pangalan niya, pati apelyidong Marcelo, na nayon ay opisyal nang nakakabit sa kanya. Sa ibaba, may espasyo para sa pirma niya. Huminga siya ng malalim. Naalala niya ang maliit na bahay nila sa tabi ng palengke, ang alkansiyang binasag ni Veronica, ang kalyeng naging saksi sa luha niya, at ang posting unang naging tagpuan nila ni Santino. Nayon, narito siya sa kwartong hindi man lang niya naisip na papasukan niya. Dinampot niya ang ballpen. Ma, bulong niya sa isip, para sa'yo to. At sa unang beses, hindi para utos ng iba ang pipirmahan niya, kundi desisyon niyang pumili ng buhay na hindi na umiikot sa takot at pang-aapi, kundi sa pagbangon at pag-asa. Kinabukasan matapos pirmahan ni Leia ang mga papeles para sa kanyang pag-aaral, maaga siyang ginising ng katok sa pinto. Leia, anak, gising na. Malambing na tawag ni Yaya Bising. May almusal na sa baba, tsaka may kakausapin daw sa'yo si Attorney Jeline pagkatapos. Napabalikwas si Leia, sandaling nalito kung nasaan siya. Hindi ito ang lumang kwarto niya sa tabi ng palengke. Walang lumang kisame na may mantsa ng tagas, walang inay ng tricycle sa labas. Puting kisame, malinis na kurtina at malambot na kama ang sumalubong sa paningin niya. Saka unti-unting bumalik ang lahat. Ang kasal, ang pagbubunyag, ang private jet, ang mansion, ang scholarship. Po, Yaya, sagot niya, bahagyang paos ang boses. May itlog, sinangag, bangus at tsokolate sa baba. Sabay tawa ni Yaya Bising. Bumaba ka na bago pa lumamig. Bawal sa estudyanteng gutom. Nakangiting bumaba si Leia sa hagdan. Medyo naiilang pa rin. Sa may dining table, nandoon sina Don Marcelo at Santino, magkatabi,
Naka-relaxed clothes lang. Nakikita niya si Santino na nakakunot noo, parang may binabasang importanteng papel habang umiinom ng kape. "Good morning!" Nahihiyang bati ni Lea. Sabay na napatingin ang maglolo. "Good morning, Lea," tugon ni Don Marcelo, malumanay. "Umupo ka na. Kailangan mong kumain ng maayos." Sa susunod na linggo, sisimulan na nating ang pag-e-enroll mo. Mumiti si Santino. At pagkatapos mong kumain, may kaunting pag-uusapan lang tayo ni Attorney Jeline. "Huwag kang kabahan ha, nandito kami." Hindi na nag-usisa si Lea. Umupo siya at tahimik na kumain. Ngunit ramdam niyang may mabigat na paksa sa paligid. Nang matapos na siya, sinalubong siya ni Lori sa gilid. "Lea, nandito na si attorney sa study room," sabi ni Lori. "Doon daw muna kayo mag-usap." Pagpasok ni Lea sa study room, agad niyang nakita si Attorney Jeline na nakaupo. May nakalatag na mga folder sa mesa. Tumayo ito nang makita siya. "Lea," bungad ng abogada, "salamat at binigyan mo kami ng oras." "Wala po yun," mahina pero matatag na sagot ni Lea. "Ano po yung kailangan?" Umupo sila pareho. Hinila ni Attorney Jeline ang isang folder at binuksan iyon. "Simula kahapon," paliwanag niya, "sinimulan na namin ang mas masusing pag-imbestiga tungkol sa ginawa ni Veronica sa'yo. Hindi lang tungkol sa sapilitang pagpapakasal, kundi pati na sa mga taon ng pang-aabuso, pambubulsa sa pera mo at paninira sa pangalan mo." Napalunok si Lea. "Pero, ma'am, okay na po sa akin na malayo na lang ako sa kanya. Hindi na po ako babalik doon." "Operationally, oo," sagot ni Attorney Jeline. Mahinahon. "Pero hindi ibig sabihin na dahil nakaalis ka na, wala nang pananagutan ang nanakit sa'yo. Hindi lang ito tungkol sa'yo, Lea. May iba pang batang pwedeng masaktan ng taong ganoon kung pababayaan lang natin." Marahang tumango si Lea. Naalala niya ang magiging anak ni na Veronica at Mario, ang mga batang kapitbahay at mga pamangking pwedeng lumaki sa parehas na takot. "Anong plano niyo po?" tanong niya. "Una," sagot ng abogada, "kinailangan naming patunayan na hindi totoo ang pinagsasabi ni Veronica na buntis siya at na responsable ang pagpapakasal sa'yo. Nagpa-check kami sa health center na pinuntahan niya. Walang record. Pangalawa, kinalap namin ang testimonya ng mga taong nakakita sa pang-abuso sa'yo." Hinila ni Attorney Jeline ang isang papel at iniabot kay Lea. Testimonya ni Aling Vangi. Sinabi niyang ilang beses kang nagpunta sa karinderya nang may pasa at pagod. May isa pang dokumento galing kay Ma'am Nerissa. Nag-submit siya ng written statement tungkol sa kondisyon mo sa klase. Hindi napigilan ni Lea ang mapaluha. "Hindi ko po alam na napapansin nila yon." "Napapansin ka, Lea," sabi ng abogada. "Hindi ka lang nagsasalita, pero hindi ibig sabihin wala silang nakikita." "Paano po si Papa?" usisa ni Lea, kinakabahan. "Kasama po ba siya sa problema?" May pananagutan siya bilang ama na hindi agad kumilos, tapat na sagot ni Attorney Jeline. "Pero malinaw din sa batas na matindi ang kontrol ni Veronica sa bahay. Sa ngayon, ang focus namin ay ang pananagutan ng madrasta mo. Ayokong matangot ka, pero kailangan mong malaman, planong magsampa ng kaso ng estafa, psychological abuse at falsification of information laban sa kanya." Tahimik si Lea sandali. Hinawakan niya ang laylayan ng kanyang damit. Iniisip si Veronica. Ang mga sigaw, sampal, pangmamaliit, ang pagbabasag sa alkansiya niya, ang pagsisinungaling tungkol sa kanya't kay Santino. "Kung ganun po, mahina pero buo ang boses ni Lea. Handa po akong magkwento. Lahat. Ayoko mangyari to sa iba." Tumango si Attorney Jeline. "Hindi kita pipilitin mag-testify ng lampas sa kaya mo. Pero kung handa ka, mas lalakas ang kaso. At huwag kang mag-alala. Lea, hindi mo haharapin to ng mag-isa." Sa sumunod na mga linggo, naging bahagi na ng bagong buhay ni Lea hindi lang ang pag-enroll sa kolehiyo, kundi ang maingat na pagharap sa nakaraan niya. Sa araw, sinasamahan siya ni na Lori at Yaya Bising sa universidad para sa mga oryentasyon. Sa gabi, minsan, si Santino mismo ang nakikinig habang isinasalaysay niya kay Attorney Jeline ang mga detalye. "Naalala mo ba kung kailan ka unang sinampal ni Veronica?" tanong ni Attorney Jeline minsan, habang nakasulat ang ballpen sa notebook. "Hindi ko po maalala ang eksaktong petsa," sagot ni Lea. "Iniisip ang mga nakaraang taon. Pero natatandaan ko po yung damit na suot ko.
Yung lumang polo na may maliit na butas sa laylayan. Kasi sinabi niya kahit bestida mo butas. Ang kapal pa rin ng mukha mo. Doon ko po unang naisip na kasalanan ko kung bakit kami mahirap. Tahimik na nakinig si Santino sa likod ng kwarto. Nanonood lang, mahigpit ang hawak sa braso ng upuan. Gusto niyang sumabat, pero alam niyang ito ang oras ni Lea para ilabas lahat. Isang gabi, matapos ang mahabang session, naglakad sila ni Santino sa harbin. Madilim na, ngunit may maliliit na ilaw sa gilid ng pathway. Pagod ka? Tanong ni Santino. Opo, sagot ni Lea, huminga ng malalim. Pero parang gumagaan. Parang sa bawat kwento ko, may natatanggal na hawla sa dibdib ko. Lea, seryoso ang tono ni Santino. Gusto kong malaman mo na kahit walang kaso, kahit walang abogado, may karapatan kang magsabi na mali ang ginawa sa'yo. Hindi na dapat inuulit yon sa iba. At kung may magawa tayong paraan para hindi na maulit, mas okay. Natakot din po ako, amin ni Lea. Kasi si Papa, baka masisi po. May sala ang Papa mo sa katahimikan niya. Tapat na sabi ni Santino. Pero may pagkakataon siyang bumawi. At sa totoo lang, unti-unti na niyang ginagawa. Ilang araw bago ang unang hearing sa barangay at sa korte, dinala ni Santino si Lea sa isang maliit na opisina sa lungsod. Nandoon si Mario, nakaupo, nakayuko at halatang kinakabahan. Nakatayo sa tabi si Attorney Gelin, nakatingin sa kanila. Pa, maingat na tawag ni Lea. Agad na tumayo si Mario. Namumugto ang mata. Lea, halos papulong niyang sabi, bago mabilis na lumapit at yakap ang anak. Anak, patawarin mo ko. Napaiyak din si Lea sa higpit ng yakap ng ama. Pa, pinayagang kitang apihin sa bahay na ako dapat ang nagpoprotekta. Bulalas ni Mario, humahagulgol. Natakot akong mawala si Veronica. Natakot akong bumalik sa pagiging mag-isa. Pero mas dapat pala akong matakot na mawala ka. Wala akong karapatan tawaging tatay kung pinabayaan kita. Umiling si Lea, umiiyak, pero pilit nang uminiti. Pa, hindi ko po gustong makulong kayo sa konsensya niyo habang buhay. Mas gusto ko pong makita kayong bumabangon din. Kung lalaban po ako, gusto ko pong alam niyong kasama ko kayo kahit sa gilid. Iyon din ang gusto namin, singit ni Attorney Gelin. Kaya rin namin kayo pinatawag, Mario. Hindi para kutyain kundi para bigyan ng pagkakataong tumayo sa tamang panig na yon. Dumating ang araw ng hearing. Hindi pa ito buong trial. Ngunit formal nang nagsimula ang proseso. Sa unang barangay mediation, umupo si Veronica sa isang gilid. Mukhang tulala. Hindi na ganoong kaayos ang buhok at mukha. Wala na ang dating kumpiyansa. Wala na ang mga pilit na ngiti. Humarap si Lea, hindi na bilang batang takot, kundi bilang dalagang handang magsalita. Sa tabi niya, nandoon si Santino, si Mario at si Attorney Gelin. Sa likod, may ilang kinatawan ng Marcelo Foundation na naroon bilang suporta. Lea, tanong ng opisyal, kumpirmado mo bang pinilit kang magpakasal? Tumingin siya kay Veronica na nakayuko. Opo, malinaw na sagot ni Lea. Pinilit niya po ako. Tinakot niya akong sisirain niya ang pangalan ko sa buong barangay. Sinabi niyang ipinahiya ko siya at ang papa ko, kahit wala naman po akong ginawang masama. Isang sunod-sunod na tanong, isang sunod-sunod na sagot. Hindi na lahat ng detalye ay nasabi sa isang upuan, pero sapat para maramdaman ng lahat na hindi basta-bastang tampuhan lang ito sa bahay. Sa kalaunan, umusad ang kaso. Hindi agad na ulong si Veronica, pero pinatawan siya ng mga restraining order, counseling at kalaunan, community service order na nauwi sa isang kasunduang formal, maglilingkod siya sa Marcelo Foundation bilang bahagi ng kanyang parusa. Hindi bilang empleyado na pwedeng magyabang, kundi bilang isang taong kailangang humarap araw-araw sa mga batang dating gaya ni Lea. Sa unang araw ng community service ni Veronica sa isang satellite center ng foundation, nandoon si Lea, hindi para insultuhin siya, kundi bilang speaker sa isang maikling programa. Nasa gilid si Veronica, naka-brown na uniforme, bit-bit ang mga kahon ng relief goods. Nang matapos magsalita si Lea tungkol sa pagbangon mula sa pang-aapi,
Naglakad siya palapit sa dating madrasta na natili itong nakayuko. Veronica, tawag ni Leia. Hindi na ma, ngunit hindi ring puno ng poot. Dahan-dahang tumingin si Veronica sa kanya, naninginig. Leia, wala akong karapatang tingnan ka sa mata. Hindi ko na maibabalik yung mga taon. Mahinahong sabi ni Leia. At hindi ko rin kayang sabihing okay na agad lahat. Pero para sa sarili ko, para sa papa at para sa mga batang nandito, pipiliin kong huwag nang hayaang ikaw ang sentro ng buhay ko. Pinapatawad kita, hindi para burahin ang mali, kundi para di na ako manatiling nakakadena sa ginawa mo. Napaiyak si Veronica at napaluhod, yakap ang kahong bitbit. Ni hindi ko alam kung karapat-dapat akong patawarin, sabi niya, nanginginig ang boses. Pero salamat dahil ikaw pa ang nagpakita ng awa sa akin. Sa likod nila, tahimik na nakatingin si Santino, hawak ang kamay ni Mario. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanila na hindi lang si Leia ang dahan-dahang gumagaling, pati ang mundong minsan nang naging saksi sa pang-aapi sa kanya ay natututo na ring humawak ng hustisya ng may kasamang paghilom. Mula ng araw na iyon sa foundation, kung saan humarap si Leia kay Veronica at pinili ang pagpapatawad, parang nagbukas ang ibang kabanata sa buhay niya. Hindi ibig sabihin na nawala na lahat ng sakit. May kirot pa rin kapag naaalala niya ang mga gabi ng sigaw at sampal. But ngayon, hindi na lang siya biktima sa sarili niyang kwento. Isa na siyang taong pumili na lumaban at magmahal pa rin. Isang Sabado ng umaga, maagang dumating si Mario sa Marcelo Foundation Center sa lungsod. Suot niya ang malinis na polo na bigay ni Santino at dala ang maliit na paper bag ng suma na binili pa niya sa palengke. Pa! Masayang bati ni Leia nang makita siya. Nasa lobby siya, hawak ang clipboard at may kausap na 2 batang beneficiary ng programa. Ang aga niyo po ah! Siyempre naman! Nakangiting sagot ni Mario. Medyo nahihiya, sabay abot ng paper bag. Dinalhan kita ng suman kay Aling Marta. Baka naman puro sosyal na pagkain na kinakain mo rito. Makalimutan mo na yung panahong tuyo at kapel ang ulam natin. Tumawa si Leia, sabay yakap sa ama. Pa, kahit ilang chandelier pa po ang makita ko, mas mahal pa rin tong suman nyo. Lumapit si Santino mula sa hallway, hawak ang tablet at may kausap sa telepono. Nang matapos, agad niyang nilapitan ang mag-ama. Oh, Mang Mario, nandito na pala kayo. Bati ni Santino, sabay abot ng kamay. Ready na po ba sa unang araw ng orientation? Oo, senyor. Santino. Napaalangan si Mario pero agad na inayos ang sarili. Sabi mo iputulungan mo ko sa bagong trabaho. Wala namang masama sa pagsubok. Hindi lang pagsubok to, sagot ni Santino. Opportunity din. Ang jeep mo dati, di ba luma na? Gusto naming tulungan kang maging bahagi ng bagong livelihood program ng foundation. Hindi ka na lang basta driver ng jeep. Pwede kang maging coordinator sa transport project natin para sa mga batang hirap pumasok sa eskwela. Nanlaki ang mata ni Mario. Coordinator? Ako? Opo pa, sabad ni Leia, nakangiting proud. Ikaw yung pinakamarunong sa ruta sa bayan nyo. Sino pa bang pwedeng gumawa nun, kundi kayo? Tsaka oras na rin po para may isipin kayo bukod sa pagsisisi. Napayuko si Mario, napangiti ng may luha sa gilid ng mata. Salamat anak. Salamat Santino. Hindi nyo lang ako tinulungan bumangon. Binigyan nyo pa ako ng dahilan para maniwala ulit na may silbi ako. Sa sumunod na mga buwan, naging busy ang buhay ni Leia sa 2 mundo. Bilang kolehyala at bilang bahagi ng foundation. Tuwing umaga, pumapasok siya sa universidad. Bit-bit ang backpack na puno ng libro. Sa hapon, minsan ay dumidiretso siya sa foundation para tumulong mag-orient ng mga bagong benepisyaryo o kaya na may sumasama sa outreach sa mga komunidad. Leia, can we hear from you? Tanong ng professor niya sa isang klase sa social work. Matapos magtalakay ng topic tungkol sa cycle of abuse. Napatingin sa kanya ang mga kaklase, karamihan galing sa komportableng pamilya. Huminga si Leia ng malalim. Sir, panimula niya, hindi lang po sa pisikal na pananakit umiikot ang pang-aabuso. Minsan, mas masakit yung paulit-ulit kang sabihang wala kang silbi, pabigat ka, kahit ginagawa mo na ang lahat. Nakakasanayan mong sisihin ang sarili mo sa lahat. Hanggang sa isang araw, may isang taong tatayo at sasabihin, hindi kasalanan mo. Minsan teacher, minsan tindera sa karinderya. Isang pulubi sa kanto.
Nagbulungan ang mga kaklase na curious. Pulubi, bulong ng isa. Mumiti si Leia, may lambing sa mata. Akala ko pulubi siya noon. Pero kahit wala siya sa itsura, mayaman siya sa pakikinig. At minsan, yon ang mas mahalaga. Pagkatapos ng klase, may lumapit sa kanyang kaklaseng si Rika. Lia, ang tapang mo ha, sabi nito. Hindi ko alam na may ganun ka palang pinagdaanan. Salamat sa pag-share. Baka pwedeng sumama minsan sa foundation ninyo? Gusto kong makita yung sinasabi mong programa. At least hindi na ako yung weird na tahimik sa sulok. Pabirong sagot ni Lia. Hindi, ikaw na yung inspiring na tahimik sa sulok. Ganting biro ni Rika. Nagkatawanan sila at unang beses. Naramdaman ni Lia na kaya pala niyang magkaroon ng mga kaibigan na hindi naaawa lang sa kanya, kundi humahanga rin. Isang hapon naman, dinala ni Lia si Joanna sa foundation. Nang araw na yon, may feeding program at storytelling para sa mga batang galing sa squatter area. Grabe, Leia, bulalas ni Joanna habang pinapanood si Mario na tumutulong mag-ayos ng pila ng mga bata. Ang layo na ng narating mo. Naalala mo yung dati? Sabay tayong kumakain ng kwek-kwek sa labas ng school tapos nagtatago sa ulan? Naalala ko nga, nakangiting sagot ni Leia. Pero hindi ibig sabihin na dahil nandito na ako, wala na yun. Kasama yun sa dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Uy, sabay kurot ni Joanna sa braso niya. Pero aminin mo, ang pinakamalaking dahilan, yung guwapong pulubi na yon. Napalingon si Leia at ayun nga, hindi kalayuan. Nakayuko si Santino habang kausap ang isang batang lalaki, nakahupo sa gutter. Hindi na siya kasing dungis tulad noong sa kanto, pero may kung anong pareho. Ang paraan ng pagyuko niya, ang pagiging seryoso sa pakikinig at ang bigat ng tingin na parang kaya niyang buhatin ang problema ng kausap. Naiinis ako minsan, amin ni Leia, nakangiting may kilig. Kasi hindi ko alam kung paano ko siya papantayan. Siya yung mayaman, siya yung marunong sa negosyo, siya yung sanay sa mundo. Ako yung galing sa bahay na halos walang laman ang ref. Since when naging sukatan ang laman ng ref? Kontra ni Joanna. Kung puso ang basehan, alam mo namang hindi tatayo yan sa kanto gabi-gabi kung hindi dahil sa'yo. At hindi ka pipiliin nun kung hindi ka niya nakikita bilang kasing level niya. No. Habang nag-uusap sila, lumapit si Santino, may dalang maliit na plastic na may lamang 2 pandesal. Parang nakabalik tayo sa simula, ano? Sabi ni Santino, sabay abot ng pandesal kay Lia. Ikaw naman ngayon ang naka-uniform. Ako pa rin ang may supot. Natawa si Lia. Oo nga po kuya, Santino, pabirong sabi niya. Pero ngayon, hindi na po kita dadalhan para maawa. Kasama na po kita rito. Tumango si Santino. Seryosong tinitigan siya. Lia, sa lahat na nangyari, may isang bagay akong gustong linawin sa'yo. Hindi kita minahal dahil kinawawa ka. Minahal kita kasi sa gitna ng kawawa, pinipili mo pa ring magbigay. At yon, kahit ilang milyong piso, hindi na bibili. Namula si Lia. Halatang iniiwas ang tingin. Bakit ba ang hilig mo sa mga linyang pangdrama? Biro niya, pero ramdam niya sa puso niyang bawat salita nito ay may bigat. Sanay lang, sagot ni Santino. Ang buhay natin parang teleserye na sinulat ng tadhana. Pero at least, na yon, tayo na ang nagsusulat ng mga susunod na eksena. Habang tumatagal, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa baryo nila. Sa bagong branch ng Marcelo Foundation na itinayo malapit sa dating palengke, nakikita ng mga residente si Leia bilang coordinator na nagbibigay ng orientation sa mga magulang tungkol sa scholarship at feeding program. Si Mario naman, nag-oorganisa ng libreng sakay tuwing Sabado para sa mga batang walang pamasahe. Isang araw, dumaan si Celine sa center, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, walang arte ang buhok. Leia, nahihiyang tawag nito, hawak ang form. May pakiusap sana ako. Ano yon? Tanong ni Leia. Hindi na malamig ang tono pero hindi rin sobra ang lambing. Gusto ko sana mag-volunteer dito. Sagot ni Celine, iwas ang tingin. Hindi dahil sa gusto kong magpa-impress. Gusto kong itama kahit kaunti yung mga panahong tumawa ako nung inaapi ka. Tahimik si Leia sandali, saka ngumiti ng bahagya. Volunteer form yan sa kamay mo, diba? Isilap mo na. Dito,
kung magtatrabaho ka, hindi ka tatanungin ng apelido mo o ng dati mong ugali. Pero expected na magsisimula ka sa mababa. Hindi instant na malilimutan ang lahat. Tumamo si Celine, mukhang handang tanggapin yon. Walang problema, sanay naman ako mag-umpisa sa taas at bumagsak. Subukan ko naman ngayon yung mula sa baba paakyat. Sa hapon ding iyon, habang papalubog ang araw, naglakad sina Lea at Santino sa labas ng center. Naririnig nila ang tawanan ng mga bata sa loob, ang ingay ng palengke sa di kalayuan at ang tunog ng lumang poste ng ilaw sa kanto. Ang mismong posteng minsang naging saksi sa gutom at luha ni Lea. "Tingnan mo yon," sabi ni Santino, itinuro ang poste. "Diyan tayo nagsimula. Diyan din ako natutong may taong makikinig sakin," sagot ni Lea. "Diyan ko unang naramdaman na kahit wala akong pera, may maibibigay pa rin pala ako." Tahimik silang sandaling tumayo sa ilalim ng ilaw. Walang belo, walang bulungan ng mga tsismosa, walang palakpak na may halong pangungutya. Silang dalawa na lang at ang mundong pinili na nilang harapin ng magkasama. "Lea," mahinang tawag ni Santino, nakatingin sa kanya. "Hindi ko alam kung anong eksaktong ilalagay sa mga susunod na kabanata ng buhay natin. Pero sigurado ako sa dalawang bagay. Una, hindi na kita hahayaang ibalik sa impyerno. Pangalawa, kung papayag ka, sa susunod, hindi na lang basta kasal na pilit ang mangyayari sa atin. Gusto ko ng kasal na pinili mo, pinili ko at pinili natin." Napangiti si Lea, may luhang kumikislap sa mata, pero hindi na ito luha ng kahihiyan. "Kapag dumating yung araw na yon," sagot niya, "gusto kong ang mga taong kasama natin, yung mga batang to, si Papa, si Yaya, si Kuya Paul, si Lori, si Joanna, lahat ng naging bahagi nitong pagbangon. Para maalala ko na bago ako makarating sa altar, dumaan muna ako sa kanto." At habang unti-unting nagdidilim ang langit, maliwanag naman ang bagong direksyong tinatahak nila. Hindi perpekto, hindi laging madali, pero puno ng pag-asang sila mismo ang pumili. Malayo sa pagmamando ng madrastang minsan nang nagdikta ng kapalaran ni Lea. Sa pagkakataring ito, siya na ang humahawak ng sarili niyang manibela, kasama ang lalaking minsan nang tinawag ng mundo na pulubi. Pero para sa kanya, siya ang taong unang nagpaalala na hindi nasusukat sa pera ang tunay na yaman ng puso. Matagal na silang nakatayo sa ilalim ng lumang poste ng gabing iyon, magkahawak kamay, pinagmamasdan ang ilaw na minsang naging saksi sa gutom at luha ni Lea. Pagkatapos ng usapan tungkol sa kasal na sila na mismo ang pipili, tahimik silang naglakad pa uwi. Hindi na bilang biktima at pulubi, kundi bilang dalawang taong handang magtahi ng bagong kabanata. Lumipas ang mga taon, hindi mabilis pero makabuluhan. Sa unang taon, nag-focus si Lea sa pag-aaral. Kahit may suporta mula sa Marcelo Foundation, pinili niyang mag-summer class, pumasok sa mga seminar, at sumama sa mga community immersion. Lagi siyang may dalang notebook. Laging nagtatala, hindi lang ng lecture, kundi ng mga obserbasyon niya sa buhay ng mga taong tinutulungan nila. "Lea, pahiram nga ng notes?" tanong ni Rica minsan, habol hininga matapos magmadali papasok sa klase. "Sige," ngiti ni Lea, sabay abot ng makapalyang notebook. "Basta isoli mo bago mag-quiz." Ayokong magalit si Ma'am Nerissa sa akin, kahit na hindi na siya advisor ko. "Tama na, college ka na," natatawang sagot ni Rica. "Pero seryoso Lea, ang galing mo, na-inspire ako sa'yo. Hindi dahil sa nag-asawa ka ng mayaman ha, kundi dahil kahit mayaman na, hindi ka tumigil mangarap para sa sarili mo." Tuwing uuwi siya sa mansion, laging may naghihintay sa kanyang tahanan, si Yaya Bising na nakaabang ng merienda, si Kuya Paul na may kwento tungkol sa bagong ruta ni Mario sa proyekto, si Lori na may hawak na updated schedule, at si Don Marcelo na laging nagtatanong, "Kumusta ang klase? May natutunan ka bang bago? Apo sa batas?" Si Santino naman, pansamantalang umatras sa ilang corporate responsibility para mag-focus sa foundation
at sa family business na naka-align sa advocacy nila. Madalas, sabay silang mag-uusap sa teras sa gabi. Bit-bit ang kape at ilang dokumento. Anong pakiramdam? Tanong ni Santino isang gabi habang tinitingnan ang grade card ni Lea. Dean's Lister ka na naman. Para na report card lang ni Mama dati. Sagot ni Lea, nakangiti pero may konting lungkot. Kung nandito siya, siguro binilhan na niya ako ng pansit canton para i-celebrate. Pwede naman nating gawin yon. Tugon ni Santino, sabay tayo. Sabihin ko kay Yaya magluto ng pansit canton, itlog, tsaka kape. Full combo ng achievement meal ni Alma. Napatawa si Lea at sa gitna ng tawanan, ramdam niya na kahit wala na ang kanyang ina, may mga taong handang ipagpatuloy ang simpleng tradisyon ng pagdiriwang sa maliliit na tagumpay. Sa ikalawang taon, mas naging visible si Lea sa foundation. Siya na ang madalas na nagsasalita sa oryentasyon ng mga magulang at bata. Nakikita niya ang dating sarili sa mga dalagitang tahimik sa gilid, mga batang may bakas ng pagod sa mata. Hindi niyo kasalanan kung mahirap kayo, madalas niyang sinasabi sa kanila. Pero may choice kayo kung mananatili kayong nakakulong sa tingin ng iba sa inyo. Nandito kami para sumalo, pero kailangan ding sumubok kayong lumakad. Minsan, lumapit sa kanya si Veronica, pawis na pawis sa pagbubuhat ng mga kahon ng relief goods. Nakasuot pa rin ng brown na uniforme para sa community service. Hindi na ito kasing tapang ng dati, pero may bakas ng determinasyon sa mukha. Lea, mahina nitong tawag, bitbit ang isang kahon. Pwede ba kitang tulungan sa registration? Tiningnan siya ni Lea sandali, saka tumango. Opo, sa table na yun po. Pakikuha yung forms. Pila po tayo mabuti ha? Hindi na sila nag-usap ng mahaba. Pero sa pagitan ng maikling palitan ng tingin at simpleng pagtutulungan, ramdam ni Lea na hindi na siya kinapain ng galit. Kapag napapansin niyang hirap si Veronica sa pagbubuhat, minsan ay sarili niyang kamay na ang kusang umaabot para tumulong. Hindi para kalimutan ang nagawa nito, kundi para ipakitang kaya niyang maging hibit pa sa sakit na ibinugay nito. Sa ikatlong taon, dumating na ang araw ng pagtatapos ni Lea sa kolehiyo. Sa malaking gym ng universidad, siksika ng proud na mga magulang at pamilya. Nakaupo sa harap si Mario, nakabarong, hawak-hawak ang lumang cellphone na handang kumuha ng litrato. Sa tabi niya, nandoon sina Yaya Bising, Kuya Paul, Lori, at pati si Joanna na dumayo pa mula sa probinsya. Sa likod nila, nakaupo si Don Marcelo at Santino. Parehong naka-coat pero lutang ang ngiti kahit pawis na sa init. Ito na yon pa, bulong ni Lea sa sarili habang inaayos ang toga niya sa backstage. Hindi na report card lang, diploma na. Nang tawagin ang pangalan niya, Lea Alma Santos Marcelo, Bachelor of Science in Social Work with honors. Parang bumagal ang mundo. Habang naglalakad siya papunta sa stage, naalala niya ang sandamakmak na plato sa karinderya, ang alkansiyang binasag ni Veronica, ang basang uniforme habang naglalabas sa likod bahay, ang poste ng ilaw sa kanto, ang private jet, at ang unang gabi niya sa malambot na kama sa mansion. Pagkababa niya ng stage dala ang diploma, sinalubong siya ni Mario sa may labasan, mahigpit ang yakap. Anak, umiiyak na sabi ni Mario, ito na ang pinapangarap ng mama mo para sa'yo. Pasensya ka na kung ang tagal bago ko inambag ang parte ko. Pa, tugon ni Lea, may luha rin. Nandito po kayo ngayon. Yun po ang mahalaga. Kinagabihan, nag-gather silang lahat sa Marcelo Residence. Simple lang ang handaan, hindi engrandeng party. Pansit, fried chicken, lumpia, suman at konting cake. May kantahan sa sala, may tawanan sa kusina. Parang piyesta, pero may sariling tahimik na sayang kumakapit sa lahat. Habang masaya ang lahat, may lumapit kay Lea sa gilid ng veranda. Si Santino, nakapolo lang, hawak ang maliit na kahon na balot sa puting papel. Lea, bungad niya, medyo kinakabahan. Natupad mo na yung pangarap ni mama mo para sa'yo. Baka pwedeng simulan naman natin ang pangarap natin para sa sarili natin. Napatitig si Lea sa kahon. Ano yan? Kinabahang tanong niya, kahit halata na ang hula. Bimuksan ni Santino ang kahon. Sa loob, may simpleng singsing, hindi ganon kagarbo, hindi puro bato, pero makintab at maliwanag. Lea, seryosong sabi ni Santino.
Nung una tayong ikinasal, wala kang choice, pinilit ka, ipinahiya ka. Ngayon, gusto kong itanong ng maayos. Papayag ka bang pakasalan ako? Hindi dahil kailangan, hindi dahil napilitan, kundi dahil pinili mo. Natigilan si Leia, nanlambot ang tuhod, at napangiti na may luha. Sa likod ng isip niya, tanaw niya ang kapilyang minsan naging kulungan at unti-unti itong napalitan ng imahen ng isang simpleng hardin, puno ng ilaw, mga batang tumatakbo at mga taong nagmamahal sa kanya. Isang tanong lang po, biro niya kahit nanginginig. Kasama po ba sa kasal yung pansit canton sa handaan? Tumawa si Santino, napapailing. Kahit isang kalderong pansit canton, gagawin natin kung gusto mo. Huminga ng malalim si Leia. O sige, sagot niya, sabay abot sa singsing. Oo Santino, gusto kong sa susunod, hindi na ako lalakad sa aisle para ipahiya. Lalakad na ako para ipagpasalamat sa Diyos at sa mundo na dumating ka sa kanto ng buhay ko. Nang araw ng kanilang tunay na kasal, hindi na private jet ang highlight, kundi ang mga taong kasama nila. Ginawa ang seremonya sa isang simpleng hardin na pinadecorate ni Joanna at Rica. May puting upuan at mga bulaklak mula sa mga nanay sa foundation. Si Mario ang naghatid kay Leia sa aisle, halatang pigil ang iyak. Si Yaya Bising ang abalang-abala sa kusina, si Kuya Paul ang nag-aasikaso ng parking, si Lori ang gumagabay sa programa. Nandoon sina Celine, volunteers, mga bata ng foundation, at pati si Veronica. Hindi bilang madrasta na may hawak na kapangyarihan, kundi bilang isang taong natutong umamin sa malaking kasalanan. At ngayon ay tahimik na nagpapasalamat sa pagkakataong makasaksi ng bagong simula ni Leia. Habang nakatayo si Leia sa harap ni Santino, suot ang simpleng puting damit na hindi mahal pero bagay sa kanya. May isa siyang malinaw na naisip. Kung hindi ako dinaan ng tadhana sa poste, hindi ko mararating ang hardin na to. At sa sandaling muli nilang binitiwan ang I do, na yon malaya, malinaw at kusang loob, hindi na palakpakan ng panlilibak ang umalingaw-ngaw, kundi palakpak ng pag-angat, paghilom. At pag-ibig na hindi na kailanman ituturing na biro ng kahit sinong madrasta o tsismosa. Sa huli, hindi na mahalaga kung gaano karumi ang simula ni Santino sa kanto o gaano kasakit ang pinagdaanan ni Leia sa loob ng bahay. Ang mahalaga, pareho nilang pinili na huwag magpatalo sa ginawa sa kanila ng iba. At sa bawat batang makikitang ni Leia sa foundation na umiiyak sa takot, magagawa na niyang ngumiti at sabihing, alam ko ang pakiramdam niyan. Pero maniwala ka, hindi na yan magsisimula at matatapos ang kwento mo. May poste ka ring aabangan at balang araw, may hardin ka ring lalakaran.